Alaala, walang awa nilang inatake ang karwahe ng sindikato. Hinahanap nila ang maalamat na master list na nasa loob umano nito, ngunit isang malaking kabiguan. Walang bakas ng dokumento. Ang pergaminong iyon ang susi sa pinakamaitim na baho ng samahan. Isang patunay ng malagim na human trafficking. Lantarang paglapastangan ito sa sibilisadong batas na mahigpit na ipinagmamalaki ng buong imperyo. Hindi lubos maisip ni Lena ang buwis-buhay na sugal na ito. Ngunit isang malademonyong ngiti ang sumilay kay Ivan. Ang totoo, siya ang nagplano ng lahat. Mula pa simula, palihim na niyang nilalason ang isip ng pinuno papunta sa bitag. Sira na ba ang plano natin? Nanginginig na tanong ng dalaga. Hindi niya akalaing ganito katuso ang kanilang kalaban. Ngunit nanatiling yelo ang emosyon ni Ivan at inutusang pakalmahin ang sarili. Naitakas na ang mga ebidensya, ngunit malinis pa rin ang pangalan ni Ivan, ang brutal na pananakit sa kaniya kanina, isang simpleng paglabas lang ng puot ng boss. Walang personalan, purong karahasan lang. Binalot ng anino ang mukha ni Ivan. Dahil sa matinding paranoia ng boss, itinago nito ng mag-isa ang listahan, nanlamig ang buong katawan ni Lena. Iniabot ng bata ang isang simpleng hairpin, at sinabihang magmasid muna. Nakakulong na sa impyerno ang mga aliping ito. Tatapusin ko na ang sumpa nila. Ang malamig na boses ni Ivan ay nagpatayo sa balahibo ni Lena. Dito niya napagtantong. Nabubuhay sila sa magkasalungat na dimensyon ng realidad. Naliligo sa dugo ang mundo ng bata, pilit na tinakpan ni Lena ang kaniyang pandinig upang takasan ang nakakabaliw na palahaw ng mga biktima. Papalapit na ang karwahe sa pugad ng kalaban. Pero tila may kahina-hinalang nangyayari. Isang malaking bitag. Nakakapagtakang sobrang hina ng depensa ng mansyon at madali silang nakapasok ng walang kahirap-hirap. Walang kinibong sagot si Ivan. Isang malagim na ngiti lang ang sumilay. Papalapit na ang paghuhukom. Gamay na gamay niya ang sikretong pasilyo, ngunit tikom ang bibig nito sa naghihintay na panganib hanggang sa huminto ang kanilang mga yabag. Sa harap ng isang naglalakihang pintong bakal patungo sa ilalim. Nagbigay ng huling babala si Ivan. Sa kailaliman ay may mga bangungot na dudurog sa kanyang kaluluwa. Heto na ang huling pagkakataon para tumakas. Sa likod ng yelong mga mata ng bata, nandoon ang nakatagong takot para sa dalaga, pero nagmatapang at hindi nagpatinag si Lena. Iniutos nitong ituloy ang pagbaba. Habang lumulubog sila sa kadiliman, isang nakakamatay na lamig ang yumakap sa kanila. Ang aura ng lugar ay kasing panganib ng isang rank dungeon raid. Isang malagim na kaluskos ang gumimbal kay Lena. Halos bumaligtad ang kaniyang sikmura sa nasaksihan, mga kaawa-awang bata na tadtad ng sugat. Nakakulong sa hawlang bakal na tila mga hayop patungo sa katayan. Ang masaklap pa, marami sa kanila ay wala pang 10 taong gulang. Nang mapansin ang matinding panginginig ng dalaga, natameme si Ivan at tila napipi sa kalungkutan. Lumipas ang mabigat na katahimikan. Ito ang pinakamalalim na sumpa ng Luna Asa Guild. Ang mga inosenteng ito ay ginawang mga kandidato. Kailangan nilang lagpasan ang isang malagim na pagsubok. Ngunit ang katotohanan, isang demonyong laro lang ang lahat ng ito. Isang laro para paligayahin ang halimaw nilang pinuno. Magpapatayan sila hanggang 3 na lang ang humihinga, at ang masaklap. Dito na namulat at nabilanggo si Ivan mula pa noong isilang siya sa mundo. Sa pilitan siyang nilalason ng kanilang boss noon, na naging dahilan ng kaniyang pagkasira. Pinigilan siya ni Lena, tinakpan ang bibig nito para putulin ang usapan. Nag-aapoy ang puso ng dalaga, dahil kinukwento ito ni Ivan na tila isang ordinaryong araw lang. Ang katotohanan. Nanginginig si Ivan sa takot na pandirian siya bilang isang halimaw, kaya pinilit niyang maging manhid. Tutal, isa siyang dugong buhay mula sa walang awang patayan ng kaniyang kabataan. Tigmak ng dugo ang kaniyang mga kamay, ngunit walang puwang ang galit sa puso ni Lena. Halos masuka siya sa katotohanan. Kayang baluktutin ng isang demonyong pinuno ang kaluluwa ng isang batang inosente. Sumabay ang pintig ng puso niya sa lalim ng trauma ni Ivan. Sumumpa si Lena sa ngalan ng mga Diyos na siya mismo ang gaganti para rito. Isang mapait at seryosong ngiti lang ang isinukli ni Ivan. Sa tindi ng paninindigan ng dalaga, nilamon ng konsensya at awa si Ivan, isang buhay na bangungot ang nakaabang sa kanilang landas. Dito na siya nagsisi. Sana hindi na lang niya isinama si Lena sa madugong misyong ito. Upang hindi maging hadlang, binuhusan ni Lena ng mahika ang isang salamin. Ngayon, ang bawat brutal at duguan na tanawin ay magmumukhang inosente at kaibig-ibig sa kaniyang paningin. Kumilos si Ivan bilang pain para malayang makahanap si Lena. Ngunit bumalot ang matinding tensyon. Sumulpot ang halimaw na guildmaster. Inakala nitong sila ay mga bagong alay lang, kahit pa matagal nang hindi tumatanggap ng bata ang samahan. Mabilis na umarte si Evan, ginamit niyang palusot na gutom sila, at naghahanap ng malaking pera. Ginamit ni Lena ang natitirang mahika para mapabilis ang paghahanap. Halos baligtarin niya ang buong archive. Nang biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagbagsak, nawasak ang kaniyang konsentrasyon. Walang habas na niyurakan ng guildmaster si Evan. Paulit-ulit itong dinurog ng kaniyang mabibigat na bota. Unahin mo ang misyon. Palahaw ni Evan. Ngunit huli na, nagkasalubong ang mata ni Lena at ng boss.
Nanginginig na humarap ang dalaga. Ngunit imbes na matakot, halos matawa siya sa nasaksihan, salamat sa mahika ng kaniyang salamin. Ang nakakatakot na boss ay nag-anyong isang dambuhalang teddy bear. Lihim na napabuga ng hangin si Lena. Nang mamataan ng halimaw ang maalamat na itim nitong buhok, sumigaw ito at nagbantang gagawin siyang buhay na eksperimento. Dumagundong ang galit ng halimaw. Itinaas nito ang kaniyang sumpang tungkod para paslangin si Ivan, bago pa man ito tumama. Isang mapangwasak na sipa ang ibinaon ni Lena sa mukha ng dambuhalang oso. Tumilapon at bumagsak ang kalaban sa tindi ng impact. Ngunit mabilis itong nakabawi ng balanse. Napagtanto nitong nakaharap siya ng isang tunay na mandirigma. Kaya inilabas nito ang kaniyang tunay na lakas. Sumabog ang isang nakakasakal na killing intent sa buong kwarto. Bumulusok ang tungkod nito na may puwersang kayang mandurog ng mga buto. Mabilis na hinugot ni Lena ang espada bilang depensa. Ngunit ang formal niyang pagsasanay ay parang laruan lang laban sa veteranong mamamatay tao. Ang karanasan nito sa patayan ay walang kapantay. Agad na napalipad ng atake ang dalaga. Parang pinunit ang kaluluwa ni Ivan nang makita ito. Nagmakaawa siya para sa buhay ng kasama, ngunit ang desperasyon niya ay naging musika lang sa demonyong leader. Nagbanta itong lakatayin ng buhay si Lena sa kaniyang paningin. Huwag kang lalapit, sigaw ni Lena habang nanginginig na bumabangon. Handa niyang saluhin ang susunod na hagupit ng kalaban. Dahil kapag gumanti siya, siguradong ibabaling ng boss ang poot kay Ivan. Desperadong hinanap ni Lena ang blind spot ng halimaw. Ngunit balot ang katawan nito ng matataas na tier ng protective artifacts, isang depensa na imposibleng butasin. Ang nag-iisang pag-asa na lang ni Lena ay ang paubos na mana stone sa kaniyang bibig, walang pag-aalinlangang kinagat at binasag niya ito. Sumabog ang purong magic ni Christian sa kaniyang sistema. Hudyat ng pagsisimula ng totoong digmaan. Sa kabilang banda, unti-unting kinain ng dilim ang isip ni Ivan. Isang bangungot ng pagtataksil at malamig na asero. Habang umaalingaunggaw ang pamilyar na boses ng pagmamakaawa. Napagtanto ni Ivan na walang katumbas na yaman, ang sakripisyo ng nag-iisang taong nagtanggol sa kaniya. Ang kaniyang kuya na inalay ang sariling buhay sa impyernong ito, para lang magkaroon si Ivan ng bukas, ngunit sa kalagitnaan ng laban. Ang mahika ni Lena ay tuluyang natuyo. Bumulusok ang dambuhalang kamay ng Guildmaster, at walang awang ibinaon ang dalaga sa lapag, ngunit eksakto ng aakmang kikitilin na ang kaniyang buhay. Isang nakakasulasok na tunog ng napunit na laman ang umalingaw-ngaw. Nabitawan ni Lena ang mahiwagang salamin. At tuluyan ng sumambulat ang walang piltro at madugong realidad. Tumambad si Ivan. Walang awang ibinabaon ang matulis na hairpin sa likuran ng halimaw, ngayon lang nasaksihan ni Lena ang purong demonyong galit sa mga mata ng bata. Basag na ang kaniyang maskara, habang umaagos ang maiinit na luha ng matinding paghihiganti. Habang nagliliyab ang paningin, marahas na hinugot ni Ivan ang dugoang patalim. Agad bumagsak ang walang buhay na katawan ng Guildmaster. Nanlaki ang mata ni Lena. Napaatras dahil sa matinding kilabot ng pangyayari. Bakas ang nakakakilabot ng ngisi, inayos ni Ivan ang salamin niya at sinabing oras na. Naguguluhan si Lena. Ilang taong pinlano ni Ivan ang madugong paghihiganting ito, kaya bakit bigla niya itong minadali para lang sa kaniya? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Ivan. Aanhin ang tagumpay kung wala ka na, at sa isang iglap, tuluyan siyang bumagsak. Kumalat na ang nakamamatay na lason mula sa espada ng kalaban sa kaniyang mga ugat. Nataranta si Lena sa paghahanap ng lunas. Ngunit nakuha pa ring ngumisi ni Ivan. Manatili ka sa tabi ko pagkatapos ng kontrata natin. O hindi ko iinumin ito. Sa matinding desperasyon, napilitang pumayag si Lena, ngunit ang pinakamalalang revelasyon, ngumiti si Ivan at umaming wala talaga siyang dalang panlunas, bago ito tuluyang nawalan ng malay. Bago pa man sumabog sa kaba si Lena, malakas na bumalandra ang pinto. Isang lalaking may yelong buhok at matatalim na lilang mata ang pumasok, walang awang tinawag si Ivan na isang malaking pabigat. Bakas ang inis, inireklamo nito ang malayong bahe para lang sa basurang ito, sabay malakas na sinampal ang nakahandusay na si Ivan. Talagang napakagulo ng samahan ng dalawang halimaw na ito. Nanigas si Lena nang mamukhaan ang misteryosong lalaki. Umungol sa sakit si Ivan at humingi ng tawad dahil naubos nito ang mga gamot. Ngunit isang malamig at walang awang sagot lang ang ibinalik nito. Kung gayon, mamatay ka na. Nanlamig si Lena. Hahayaan ba talaga niyang mamatay ito sa kamay ng baliw na ito? Ngunit nabasag ang tensyon nang muling umungol sa sakit si Ivan. Sa gitna ng mga daing, tuluyang nakilala ni Lena ang lalaking may puting buhok. Siya si Swan. Isang anino mula sa kaniyang nakaraan. Malalim na bumuntong hininga si Swan bago malamig na nagtanong. Ano pa bang silbi ng buhay mo? Iyon na ang linya niya simula pa noong mga bata sila. Pero noon, isa siyang tahimik at nagyayelong prinsipe. Ngayon, hindi na siya maawat sa walang awang panlalait. Ang tanging naiwan sa kaniya ay ang nag-uumapaw na ego. At ang malaanghel nitong mukha. Kasabay ng banal na liwanag mula sa palad ni Swan, misteryosong naglaho ang nakamamatay na lason sa katawan ni Ivan.
Sa mundong ito, may tatlong uri ng kapangyarihan: dark, common, at holy magic, at si Swan, kasama ang kaniyang amang si Duque Blanche, ang kaisa-isang master ng banal na sining. Ang maladiyos na presensya at banal na aura nito ay nagbibigay ng matinding main character energy, na iwang tulala si Lena sa isang tabi. Habang dahan-dahan namang nakabawi ng lakas si Ivan. Diretsahang binanggit ni Swan ang madilim nilang kasunduan. Sumulyap ito sa dugo ang bangkay ng Guild Master, at malamig na sinabing masyado raw maganda ang kamatayan para sa isang walang kwentang basura. Aksaya lang sa kaluluwa, bulong nito. Binalak pa nitong ipataxidermy ang bangkay bilang laruan ng mga baliw, tutal hawak na niya ang kapangyarihan bilang susunod na tagapagmana ng Dukedom. Nagbanta si Swan kay Ivan na papasok siya ng maaga sa akademya, pero subukan mo lang akong kausapin doon kung gusto mong mabuhay. Dagdag pa nito. Nga pala, gumawa ako ng madugong gulo sa labas. Kaya mas mabuting tumakas na kayo bago pa mahuli ang lahat. Tumalikod na si Swan para maglaho, ngunit bigla itong natigilan, at nagtagpo ang mga mata nila ni Lena. Sa isang iglap, dumaan ang matinding pagkagulat sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong napalitan ng pamilyar na kayabangan. Isang matalim at mapanghusgang tingin ang ibinato niya kay Lena, bago tuluyang naglaho sa hangin. Ang mabibigat na yabag ng mga guwardidya ang gumising sa kanilang diwa. Oras na para tumakas, samantala sa labas, balisang lumingon si Swan sa mansyon. Hindi niya matanggap na naroon ang babaeng iyon. Makalipas ang ilang araw, yanig ang buong siyudad sa pagkamatay ng Guild Master. Ang mga nadiskubreng madidilim nitong sikreto ay naging paboritong usap-usapan sa bawat sulok ng lipunan. Nanatiling nakahandusay sa kama si Lena, literal na naubusan ng kaluluwa. Ang madugong gabing iyon ay sumaid sa kanyang lakas, ngunit kabaligtaran nito ni Ivan, na tila mas nag-uumapaw sa buhay ngayon. Ginamit nito ang mga lihim na dokumento para tuluyang wasakin ang guild, inangkin ang kayamanan, at nagtayo ng sariling imperyo. Ginising ng maid si Lena mula sa kanyang pagkatulala. Oras na para harapin ang akademya. Bitbit ang pera, lumabas ng mansyon si Lena. Handa na siyang waldasin ang yaman niya para sa kanyang peace of mind. Nagpakasaya siyang mag-shopping kasama si Estela, at kumain ng matatamis kasama si Carrie. Nag-food trip din siya kasama ang mga prinsipe na sina Sebastian at Christian. Bukod sa epal niyang kapatid na si Alio, naging abala si Lena sa maliligayang sandali kasama ang tropa. Ngunit may isang isinumpang pangako siyang naiwan. Ang kay Ivan. Nangako kasi siyang makikipagkita dito kapag natapos na ang gulo. Kaya naman pagkabukas pa lang niya ng pinto. Agad na dumamba si Ivan na parang isang uhaw, at nasasabik na golden retriever. Sa matinding gulat, malakas niyang inisang isinara ang pinto. Nangako ang na-reject na si Ivan na didistansya na, kaya nauwi ang pagkikita nila sa simpleng kainan. Walang preno sa pagkukuwento si Ivan tungkol sa kanyang imperyo habang kumakain ng salad. Habang nakatitig sa kaniya si Lena, napagtanto nitong ngayon lang kumain na parang normal na tao si Ivan. Mula nang bumagsak ang Guild Master. Sa wakas ay malaya na siya. Tuluyan nang nawasak ang mga duguang kadena sa kanyang kaluluwa. Kahit ang isinumpang tattoo sa kanyang katawan ay nawalan na ng bahid ng kadiliman. Dahil sa bagong kalayaan, bigla siyang sinabikan ng gana sa pagkain. At para daw walang masayang, pinilit nitong ubusin ni Lena ang lahat ng natirang pagkain sa mesa. Bawal daw magtapon ng grasya. Halos mabulunan na si Lena sa paglamon. Nang makitang nasisiyahan ang dalaga, pasimpleng dumamoves na naman ang uhaw na si Ivan para yumakap. Sa matinding gulat, naibuga tuloy ni Lena ang kaniyang inumin. Binalaan niya ito na tambay lang ang usapan at walang pisikalan. Sinabihan niya itong sa iba na lang maglambing, isang napakalungkot na mukha ang ipinakita ni Ivan. Bago bumulong na sa kanya lang daw ito susunod. Nag-aasal ka kasing asong uhaw sa lambing, maktol ni Lena. Dahil ubos na ang pasensya, inutusan niya itong mag-ampon na lang ng tuta. Seryosong pinag-isipan ito ni Ivan, at binalak pang ipangalan kay Lena ang magiging alaga. Agad na binasag ni Lena ang isinumpang ideyang yon. Bakit niya pagtitiyagaan ang presensya nito? Baka masira pa ang future love life niya. Ngunit isang kampanteng ngiti lang ang isinukli ng lalaki. Kumulo ang dugo ni Lena ng pagbawalang umibig ng lalaki. At anong karapatan mong mag-utos, asik niya? Ayon kay Ivan, ang kasal daw ay isang sumpa, isang hawlang pipigil sa paglago at wawasak sa potensyal ng dalaga. Bahagyang kumalma si Lena dahil may punto naman ang argumento nito. Ngunit hinding-hindi siya papayag na maging hadlang ang pag-ibig sa mga pangarap niya. Bago pa siya makapalag, malakas na hinampas ni Ivan ang mesa at tumayo. Sige, maghanap ka ng lalaki, pero dapat kasing lakas siya ng isang banal na dragon bago ko ibigay ang basbas ko. Sa tindi ng kahibangang kondisyon na iyon, literal na nawalan ng boses at natameme si Lena. Tumakas na lang siya palabas. Umiral na naman ang kabaliwan ni Ivan, parang ang kapatid niya lang na si Alio, nakakabwisit man, pero mabuti na lang at bumalik na ito sa dati. Sa wakas, dumating din ang kapayapaan. Kinagabihan, biglang nagyaya si Christian na manood ng mga paputok. Nakakapanibago pala sa pakiramdam ang magkasama sila sa ilalim ng ganitong klaseng gabi.
Matapos ang madugong insidente ni Ivan, nag-iba ang pananaw ni Lena sa mundo. Ang mismong pagharap niya sa anino ng kamatayan ay bumago sa kanya, kaya ngayon, desidido siyang sulitin ang buhay akademya kasama ang kaniyang mga kaibigan. Wala kasing nakakaalam kung anong laro ng tadhana ang naghihintay. Kahit planuhin mo man ng perpekto ang lahat, isang hagupit lang ng malas, tuluyang magiging abo ang lahat ng paghahanda mo. Lumipad silang apat sakay ng magic carpet ni Christian. Sumabog sa isang nakakabighaning bahaghari ang kalangitan sa mismong harapan nila. Tahimik na nanalangin si Lena. Sana hindi na matapos ang payapang buhay na ito. Sana ganito na lang palagi. Payapa ang lahat. Hanggang sa pumasok ang ikalawang semestre. Pero sandali lang, 6 na buwan lang ang lumipas. Pero bakit parang sumabog ang visual ni na Prinsipe Sebastian at Christian ngayon? Aba, at pati si Estela, biglang tumangkad din. Samantalang si Lena, naiwang pandak at nakatingala sa mga naghigante niyang tropa. Gustong umiyak sa inis ng dalaga, ngunit parang umurong ang mga luha sa pagkabigla. Pagdating sa dorm, agad siyang humarap sa salamin. Pilit niyang inusisa kung nadagdagan ba ang height niya. Halos lamunin na niya ang lahat ng pagkain. Pero bakit ang pandak niya pa rin? Kapag katabi niya si Estela, pakiramdam niya ay isa siyang munting kapatid na paslit. At si Christian na dati ay kahait niya lang. Ngayon, lampas isang ulo na ang idinagdag sa tangkad ng mokong. Kailangan pang yumuko ng prinsipe para lang tignan siya. Ang maging kaisa-isang maliit sa gitna ng 5 nagtataasang higante. Isang nakakabaliw na pressure ang naramdaman niya doon. Pantay-pantay lang naman ang tangkad nila noong nakaraang semestre Baka may tinatago silang sikreto. Habang nakanguso siya sa inis, bigla namang bumulaga sa eksena si Esmeralda. Pagkakita kay Lena, agad itong sumugod para sa isang napakahigpit na yakap. Nagtampo pa ito dahil naglaho raw na parang bula ang dalaga noong nakaraang bakasyon. Naging sobrang abala kasi ang simula ng klase dahil sa mga gawain, kaya bihira silang magkita, hanggang paglubog ng araw, patuloy sa pag-iensayo ng espada si Lena bago umuwi. Pinangako ni Esmeralda na bibisitahin siya nito tuwing break. Nang makuha ang matamis na pinky swear, sa wakas ay pinayagan na rin niyang tapusin ni Lena ang pagliligpit ng gamit. Napangiti si Lena sa nakakatuwang enerhiya ng kaibigan at inihanda ang mga libro. Habang nagpapahinga, umasa siyang magdadala ng bagong abentura at payapang buhay ang semestreng ito. Sa sobrang desperadang tumangkad, kinulit niya si Christian para sa sikreto nito. Ang payo ng henyo, kumain lang daw ng gulay. Biglang kumulo ang dugo ni Lena sa inis. Kung gulay lang ang susi, sana kasing tangkad na niya ang mga puno. Walang kwentang lohika. Kung nakakatangkad ang salad, isa na sana siyang higante ngayon. Natahimik na lang si Christian. Normal lang ang bakasyon kung aalisin ang usapang gulay. Sinubukan pa siyang aluin nito na iba-iba naman daw ang panahon ng paglaki, kaya naghanap si Lena ng kasagutan kung saan-saan. Gatas naman ang payo ni Esmeralda, pero ang pasaway na prinsipe. Walang kwenta. Inaasar pa siya nitong hindi raw siya lumaki, at sa paningin nito, mukhang lalo pa raw lumiit si Lena. Nariyan pa si Estela, na itinuturing pa rin siyang Diyos sa maliit man o matangkad. Dahil kaduda-duda na ang kanilang lahi, nagpasya si Lenang tawagan si Alio para makasiguro. Ngumisi lang ito at pinapunta siya sa gusali ng mga senior. Dahil matangkad naman si Nakari at Alio, tiwala siyang ligtas ang genes niya. Kailangan niya lang makuha ang sikreto nila. Habang nag-aalangang pumasok, biglang lumapag ang magic carpet ni Christian at sinukat ang tangkad niya. Grabe, ang liit mo pa rin. Walang awang pang-aasar ng loko. Maling desisyon. Sa galit ni Lena, pinalipad niya ito hanggang kisame. Tumunog ang kampana eksakto sa pagbagsak ni Christian sa sahig. Napakabilis talaga ng karma. Ninakaw ni Lena ang carpet para sa kanyang lihim na misyon. Binalot niya ng husto ang sarili para hindi makilala. Ang tanging misyon niya, mahanap agad si Alio. Siyempre, inalat siya nang mahuli ni Esmeralda ang nagtatagong bulto. Tinrato pa siya nitong parang isang pambihirang manika, at buong pagmamalaking ibinida sa buong tropa. Nagmukhang buhay na stuffed toy si Lena. Papunta na sana sila kay Alio, nang biglang sumulpot ang pasaway na si Ivan. Nag-alok pa itong tumulong na lalong nagpagulo sa sitwasyon. Siya nga ang tinatakasan niya Wala nang kawala. Tuluyang naiwang mag-isa si Lena kasama ang lalaking ito. Dahan-dahang humakbang palapit si Ivan, dahilan para mag-activate ang ultimate defense mode ng bida natin. Subukan mo akong hawakan, makikita mo. Matapang yang banta. Ngunit walang epekto iyon sa nakakapanindig balahibong karisma ni Ivan. Dahan-dahang hinaplos ng binata ang kanyang pisngi. Kalimutan mo na si Alio, malambing nitong bulong. Ako lang ang nag-iisang kuya na sasapat sa iyo, mapang-akit nitong pangako, sabay sabing itatago nito ang sikreto ng kanyang height. Nang haplusin ng binata ang nakawalang hibla ng kanyang buhok, hindi na napigilan ni Lena ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Boom! Isang umaapoy na boses ang bumasag sa nakakakilig na eksena. Sumabog ang aura ni Amelio nang mahuli niya si Ivan, parang sasabog ang buong paligid sa bigat ng tensyon. Ngunit nakangiti lang si Ivan, tila walang pakialam sa nagbabadyang gulo.
Sa halip na matakot, tumawa pa ang loko. Walang kagatol-gatol niyang tinanong kung magkano ang presyo ng pagiging kuya ni Amelio. Ang dahilan? Deserve daw ni Lena ng mas gwapong kapatid. Napakayabang talaga. Tsaka, pareho kaming blonde, kaya mas bagay kaming magkapatid, pang-aasar pa nito. Habang nagpapatayan ang dalawa sa titigan, palihim na gumapang patakas si Lena. Ngunit biglang nagpasabog ng nuclear bomb si Ivan, meron daw silang couple tattoo. Nawasak ang kaluluwa ni Lena. Ipagkakalat ba talaga ng baliw na ito ang lihim ng kanilang magic contract? Nang idugtong pa ni Ivan na nasa likod niya ang tattoo, literal na tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Parang naging bato ang dalawa sa sobrang shock. Ang aura ni Amelio, kasing itim na ng sa demonyo. Dahil sa takot, kumaripas ng takbo si Lena, isinusumpa sa langit na hinding-hindi na siya babalik pa sa impyernong senior area na ito. Pagsapit ng gabi, muling pinanood ni Ivan ang nakakatawang video ng pagwawala ni Lena sa bar. Isang matamis at baliw na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Para sa kanya, bawat segundo kasama ang dalaga ay isang kayamanang hindi mapapantayan. Maging ang sapilitang pagsubo nito ng kakaibang skewer sa kanya. Sariwa pa sa isip niya ang labis na pag-aalala sa mukha ni Lena noong masugatan siya. Ang eksenang iyon ang tuluyang bumasag sa pader ng puso niya. Kaya naman, isang madilim at mapanganib na plano ang nabuo sa isipan nito. Gagawin niya ang lahat, kahit gaano pa kasama, para lang itali si Lena sa kanyang tabi. Ngunit ang kanyang yandere mode ay biglang nabasag dahil sa malakas na katok, isang bundok ng bagahe ang bumungad sa kanyang pintuan. Isang bagong roommate ang dumating. Ako nga pala si Suan, pagpapakilala nito, dahilan para maging kasing lamig ng yelo ang mukha ni Ivan. Kinabukasan, sumabog na parang apoy ang viral na kampanya para patangkadin si Lena. Naging tore na ng mga gatas ang kanyang desk. Tuwing break time, ginagawa siyang rubber band ng mga kaklase para lang unatin. Aba, pati si tita sa cafeteria, ginawa na siyang VIP, at binigyan ng bundok ng pampatangkad na ulam. Mula sa pagtimpla ng gulay na juice, hanggang sa sapilitang pagpapakain ng chicken skewers, at lalo na ang bakas ng matinding takot sa mukha ni Lena nang malason siya. Bawat detalyeng iyon ay nakaukit ng malalim sa isipan ng binata. Ang mga alaalang ito ang nagsisil. Isang nakakabinging katok ang gumasag sa katahimikan. Pagbukas ni Ivan, isang bundok ng maleta ang bumulaga sa kanya. Ang tahimik niyang buhay ay magugulo na ng isang bagong roommate. Sa pagbanggit ng pangalang Suan, nagyelo ang ekspresyon ni Ivan. Kinabukasan, parang apoy na kumalat ang sikreto ng pagpapatangkad ng ating bidang si Lena. Niyanig nito ang buong akademya. Ang resulta? Natabunan ng nag-uumapaw na gatas ang desk ni Lena. Ang kanyang mga kaibigan ay parang mga mandirigmang may iisang misyon, ang palakihin at pagandahin ang ating bida. Pati ang reyna ng cafeteria, binigyan siya ng malabit na rasyon na ikinalaglag ng panga niya. Kahit umaapaw ang pasasalamat sa puso niya, gusto na lang lamunin ni Lena ng lupa sa sobrang hiya. Nagliliyab sa inis si Lena. Paano ba naman, kinakalat ng madaldal na Prinsipe Sebastian ang kanyang sikreto? Para pakalmahin ang nag-aalab niyang damdamin, inaliw siya ng napakagandang si Estela. Iginiit nitong ang liit niya daw ang nagpapalabas ng protective instinct ng lahat. Ngunit para kay Lena, isa lang itong pampalubag loob. Lalo pat ramdam niyang siya na lang ang napag-iiwanan sa pagtangkad. Sa isip-isip niya, sa ganitong itsura, isang napakalaking himala na siguro kung makaranas siya ng mala fairy tale na romansa. Pero syempre, nag-astang matapang si Lena. Idineklara niyang ang pag-aaral ang tunay na tadhana niya, hindi ang paghahabol sa pag-ibig. Habang nakatitig sa Diyos ang si Estela, nagsimulang mag-ikot ang isip niya. Sinong lalaki kaya ang karapat-dapat sa ganitong perpektong babae? Agad napansin ni Estela ang mabigat na aura ng kaibigan. Sa pag-aakalang, problemado pa rin ito sa height, mahigpit na hinawakan ni Estela ang kanyang kamay. Masaya itong umikot-ikot sa paligid para pawiin ang kalungkutan niya. Ngunit biglang may nabunggo itong isang pamilyar na anino. Mabilis na sumaklolo si Lena sa bumagsak na kaibigan, lalo na nang umalingaunggaw ang isang nakakapanindig balahibong mura mula sa malamig na lalaki. Hindi siya maaaring magkamali, si Swan iyon, ang mapanganib na lalaki mula sa mansyon, nang magtama ang kanilang mga paningin, isang malademonyo, at nakakapangilabot ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang malamig na titig at baliwalang kibit-balikat lang ang isinukli nito bago tuluyang tumalikod. Naiwang nakanganga si Lena, hindi makapaniwala sa nangyari. Bakit ba trato ni Swan sa kanya ay parang multo? Sa loob ng fencing arena, nagtitiis si Lena sa tinatawag na pampatangkad na hell training ni Prinsipe Sebastian. Habang nagbabalanse ng sanga sa ulo, tahimik siyang nagpupuyos sa galit kay Swan. Hello, magkababata kaya silang dalawa simula pa noon? Bakit tanging si Estela lang ang nakikita ng mga mata nito? Pero napabuntong hininga na lang siya. Sa mga ganitong kwento, talagang main character lang ang may spotlight. Tutal, isa lang naman siyang hamak na extra. At si Swan ang pinakamalaking walking red flag sa orihinal na nobela. Kaya ang malayo rito ay isang malaking achievement. Nabiyak ang kanyang pagmumuni-muni ng kumislap ang talim sa kanyang harapan. Piningot siya ng maarte at nagmamagaling na si Prinsipe Sebastian dahil sa pagiging lutang.
Wala raw siyang galang sa sagradong pagsasanay nila. Inis na itinuro ni Lena ang sanga sa ulo niya. Wala namang maidudulot na pagtangkad ang walang kwentang kalokohang ito. Hinamon niya ang prinsipe, subukan muna nito ang sariling training ng 6 na buwan, tapos tsaka siya susunod. Agad namang pumalag ang ma-pride na prinsipe. Matangkad na kaya siya? Bakit pa raw siya mag-aaksaya ng pawis doon? Idinahilan pa nitong ginawa niya ang buong workout plan para lang tulungan si Lenang mag-level up. Saktong umalingaw-ngaw ang boses ng kanilang guro na pumigil sa asaran nila. May bago raw silang kaklase na papasok sa swordsmanship department simula ngayong araw. Sa salitang transferee, biglang nanginig si Prinsipe Sebastian na animoy inaatake ng masamang espiritu. Kumunot ang noo ni Lena sa sobrang kakaibang reaksyon nito. Ngunit literal na nalaglag ang panga niya nang humakbang papasok si Swan. Ipinakilala siya bilang tagapagmana ng maalamat na Duke Blanche, ang pinakamakapangyarihang angkan pagdating sa Holy Magic. Isang malaking misteryo para sa lahat. Bakit naisipan ng isang dugong bughaw na healer na bitawan ang mahika at pumulot ng espada? Higit sa mga tanong na iyon, ang nakakabulag niyang visual ang nagpatahimik sa buong arena, at sa isang kurap, biglang naglahong parang bula si Prinsipe Sebastian sa kanyang tabi. Dinaig pa ang isang master assassin sa bilis ng pagtakas. Nang hanapin niya ito, nahagip ng mata niya ang prinsipe na nanginginig na nagtatago sa likod ng malaking puno. Kinakagat nito ang sariling kuko habang praning na inuusal. Bakit si Swan pa? Laking pagtataka ni Lena kung bakit ganito na lang ang takot ng prinsipe. Agad nag-defensive ang prinsipe sa nagtatanong niyang tingin. Katwiran nito, sadyang magkasalungat lang sila dahil nakakasuka ang fighting style ni Swan. Basta na lang daw itong nananaga na parang walang alam sa tamang forma. Noon kasi, walang awang ginutay-gutay ni Swan ang mga pinakapaboritong damit ng prinsipe. Dahil sa matinding trauma, sumumpa na ang prinsipe na hindi nalalapit kay Swan kahit kailan. Naiintindihan man niya, napapailing na lang si Lena sa pagka-overacting ng prinsipe. Ngunit sandali lang, isang nakangising Swan ang mabilis na umatake palapit habang mapanganib na pinapaikot ang espada nito. Seryoso? Nagtatago ka ba sa akin? Pang-aasar ni Swan na nagpatakbo ng mabilis sa prinsipe. Mistulang hangin lang na nilagpasan ni Swan si Lena para humabol, kaya naiwan siyang nanggigigil. Nang lumipas ang mga araw, napansin niyang laging nakabuntot si Swan kay Estela, halatang patay na patay ang lalaking ito. At syempre, tuloy pa rin ang pagtrato nitong parang multo kay Lena. Dahil sa inis, pagpasok niya sa fencing hall ay sumalubong sa kanya ang madugong eksena, hinahabol ng traffic light trio si Swan dahil winasak nito ang mga uniforme nila. Magko-confess pa sana ang lalaking pulang buhok pagkatapos ng klase. At dahil laging magkakadikit ang magkakatropang traffic light, sa pilitan silang pinasuot ng demonyong si Swan ng terno-ternong Pure Love uniform. Nang makita ang malalaking, nakakadiring hugis puso sa dibdib ng tatlo, muntik nang humalakhak ng malakas si Lena. Pero biglang kumapit si Swan sa guro at nagmalaanghel na biktima. Binaliktad nito ang kwento, at pinalabas na siya ang binubuli ng tatlo. Ang malala, naniwala ang guro sa pang-Oscar na pag-arte niya. Pinagsabihan ng matindi ng guro ang tatlo dahil sa asalbata ng mga ito. Ngunit nang magtama ang paningin nilang dalawa, naglaho ang mapang-asar ng ngisi ni Swan, bigla itong napalitan ng panginginig at matinding kaba sa kanyang mga mata. Nagngalit ang kanyang panga, bumulong ng malutong na mura, at mabilis na tumakas palabas na parang nakakita ng kamatayan. Doon na-realize ni Lena ang totoo. Hindi lang basta deadma si Swan, matindi ang pandidiri at suklam nito sa kanya. Lumipas ang mga araw nang hindi man lang nagpapakita ang anino ni Swan, kaya kumpirmado na ang kutob niya, hanggang sa isang gabi, nagyaya si Estela na lumabas para uminom. Sa mode ng isang lihim na kupido, gusto sanang ireto ni Lena si Estela sa mga bida. Gusto niyang malaman kung ano nga ba ang damdamin ni Estela para sa baliw na si Swan, kaya palihim siyang nagtanong. Ngunit sa pagbanggit pa lang sa pangalan nito, biglang naging yelo ang malamig na titig ni Estela. Bakit mo tinatanong iyan? May gusto ka ba sa kanya? Parang nasaksak ng yelo si Lena sa matalim na tanong. Nauutal niyang idinahilan na baka may gusto lang si Swan dito. Halos mandiri si Estela nang malamang palihim pala siyang minamanmanan ng lalaking iyon araw-araw. Matapos ang nakabibinging katahimikan, nagbitiw ng nakakakilabot na babala si Estela, kahit sino pa iyan pwede, pero huwag na huwag si Swan. At pagbalik sa silid, parang walang nangyaring nagpalit anyo si Estela pabalik sa pagiging inosente. Sinalubong siya nito ng napakatamis na ngiti, 180 degreeng pagbabago mula sa nakakatakot na aura kanina. Para bang isang ganap na estranghero ang taong nasa harapan niya ngayon. Kahit anong gawing pang-uusisa ni Lena, ibinili na ni Estela ang bibig nito. Sa sobrang bigo, napagdesisyonan niyang pumunta sa kabilang silid para hanapin sina Christian at Prinsipe Sebastian para sa snacks. Pero pagkabukas niya ng pinto, nanigas siya sa kinatatayuan. Nag-aamok na naman si Swan at binubugbog ngayon si Prinsipe Sebastian. Walang kalaban-laban na na-corner ni Swan ang prinsipe, habang mapanganib na nagliliparan sa ere ang mga kontrolado niyang mahiwagang origami cranes. Sa isang kumpas ng kamay, parang mga matatalim na kutsilyong dumumog ang mga papel at idiniin ang prinsipe sa pisara.
Walang kawalaang nanginginig na prinsipe, habang chill na nanonood lang si Christian sa isang tabi. Nakita ni Christian na aliw si Lena sa panonood kaya masaya itong kumaway. Dahil doon, na-distract si Swan at pareho silang bumagsak ng prinsipe sa sahig. Nalaglag ang panga nilang lahat. Para takasan ng gulo, agad silang umalis. Naiwang sarap na sarap si Lena habang lumalantak ng paborito niyang snacks, para siyang nasa langit sa tuwa. The best talaga si Christian dahil alam na alam nito kapag nagkikrave siya ng matatamis. Bago pa ito umalis, may pa-surprise itong pinakuhang item mula sa kanyang special magic pocket. Isa pala itong overpowered na spatial rift na diretsong konektado sa mismong snack vault ni Christian. Nangako pa itong laging pupunuin ang imbakan na iyon para lang sa kanya. Dahil sa sobrang bundat, ini-skip na niya ang tanghalian. Habang naghahanap ng pwesto sa ilalim ng araw, napansin niyang may umagaw na sa paborito niyang bench para matulog. Palibhasa na papalibutan ng mga mamahaling gamit, naisip niyang iyon ang spoiled brat na si Prinsipe Sebastian, pareho pa ng bulto ng katawan. Kaya naman dahan-dahang lumapit si Lena para gisingin ito. Ayaw nitong gumising, kaya puwersahang hinablot ni Lena ang jacket sa mukha nito. Ang laking plot twist ang demonyong si Swan pala iyon. Nang magdilim ang aura nito, nagpanik ang buong sistema ni Lena. Bago pa siya makapagkandautal ng matapos batiin si Estela, inisnab lang ni Swan ang sorry niya. Mabilis nitong hinablot ang jacket para itago ang sariling mukha. Kahit alam ni Lena na buwisit ito sa kanya, taos-puso pa rin siyang humingi ng tawad. Astig sana ang pagtayo ni Swan para umalis, pero epic fail dahil sumablay ito sa isang bato. Muntik nang mahalikan ang lupa. Imbes na mainis, naawa pa si Lena sa desperasyon nitong iwasan siya. Inisip niyang baka gutom lang ang binata, kaya nag-iwan siya ng sandwich bago umalis. Pero biglang pinagsisipa ni Swan ang mga bato sa inis. Kuha agad ni Lena ang mensahe, kaya nagtatakbo siya palayo na parang nakakita ng multo. Pagsapit ng gabi, walang awang pinahirapan ni Estela si Lena sa stretching. Sa uhaw nitong tumangkad, nilaklak pa ng dalaga ang espesyal na growth potion ni Ivan. Pinatigil na siya ni Estela para magpahinga. Ngunit bukas pa ang ilaw sa itaas. Dahil ayaw mahuli ng iba, desperadong pinilit ni Lena ang sarili, hanggang sa lumagpas na sa limitasyon ng kanyang katawan. May sinabi ba si Swan sa'yo? Tanong ni Estela na bumasag sa focus niya. Kasunod nito ay isang nakakakilabot na paglagutok ng buto. Napadaing sa sahig si Lena, paralisado sa tindi ng sakit. Habang naghahanap ng saklolo si Estela, isang anino ang bumagsak mula sa ikalawang palapag, balot na balot ito, at namumula ang mukha. Kahit sa isang sulyap, sigurado si Lena. Walang iba kundi si Swan iyon. Nakumpirma ito nang may sumulpot na lalaking kalahating hubad, sumisigaw at binabawi ang mga damit kay Swan. Ano bang klaseng kabaliwan ang ginagawa ng lalaking ito? Ramdam ni Estela ang mabigat na aura, kaya mabilis itong nagpaalam para kumuha ng first aid kit. Pag-alis niya, naiwang nakatayo si Swan na parang tuod. Mukhang wala itong balak na umalis sa pwesto niya. Binasag ni Swan ang nakakapasong katahimikan. Ibigay mo sa akin ang paa mo, madiin itong utos. Nabigla si Lena. Itinuro ng binata ang pilay niya, at nagpumilit na pagalingin ang sugat nito. Natulalang tumanggi ang dalaga. Tumalon ba talaga ang lalaking ito mula sa itaas para lang sa kanya? Agad niyang binura ang ilusyong iyon. Imposibleng mag-alala ang taong galit na galit sa pagmumukha niya. Hindi pinansin ni Swan ang pagtanggi niya. Hinawakan nito ang paa niya, at isang nakakabulag na banal na mahika ang sumabog. Napakagaan sa pakiramdam. Ibang lebel ang kapangyarihan nitong magpagaling. Himagsik na ibinalik nito sa ayos ang kanyang buto, kasabay ng paglaho ng lahat ng pagod niya, isang mainit at purong enerhiya ang dumaloy, bumabaon hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ilang saglit pa, huminto si Swan at kinalag ang benda mula sa sariling braso. Itinali niya ito sa paa ni Lena, at sa pilitang isiniksik ang maliliit na potion sa mga kamay nito. Wala siyang paki sa pagtanggi ng dalaga. Sa isang tingin pa lang, alam niyang mga top tier at mamahaling healing potions ito. Mag-ingat ka, malamig na bulong ni Swan bago mabilis na naglaho. Naiwang nakanganga si Lena sa bilis ng mga pangyayari. Gulong-gulo si Lena sa malamig na ugali nito. Pagbalik ni Estela dala ang first aid kit, nagplastikan ang dalawa na parang mga estranghero sa isa't isa. Nag-cruise ang landas nila ng walang imikan. Ngunit umalingaw-ngaw ang mataray na boses ni Estela. Ang galing mo talagang magpanggap, mariin itong bulyaw. Pero ni hindi man lang natinag si Swan sa pambabara na iyon. Ako dapat ang nagsasabi niyan sa'yo, malamig na ganti ng binata. Samantala, inosenteng nakatingin lang si Lena, walang ideya sa nagbabagang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Abala lang si Lena sa paghihilera ng 5 potion sa ibabaw ng mesa. Titig na titig siya rito, pilit na hinahanapan ng sagot kung ano ba talaga ang tunay na motibo ni Swan. Akala niya ay kaaway niya ito, pero masyadong kahina-hinala ang biglang pagkabait nito. Matapos pigaing maigi ang utak, isang teorya ang pumasok sa isip niya. Baka isa lang itong malalang prank. Sinadya nitong iwan ang mga gintong potion na ito. Baka gusto nitong gamitin niya ang mga ito para makapaningil ito ng 10 beses na mas mahal sa hinaharap. Alam niyang medyo praning ang teoryang iyon, kaya nagpasya siyang humingi ng payo kinabukasan.
Ang una niyang nilapitan, walang iba kundi si Prinsipe Sebastian. Sang-ayon din ang prinsipe na sobrang sus ng mga galawan ni Swan ngayon. Dati ay mahilig itong mang-asar, pero ngayon ay laging may nakapaskil na ngiti sa mukha nito. Hindi maintindihan ni Lena kung bakit iyon nakakatakot. Itinuro ng prinsipe ang likod ng binata. Ipinaliwanag niyang kasing dalang ng himala ang pagngiti nito. Ang makita itong ngumingiti habang nananakit ng iba ay isang bangungot na nagkakatotoo. Lumapit ang prinsipe at seryosong nagbigay ng babala. Mag-ingat ka, sabi nito. Usap-usapan kasi sa paligid na desperadong hinuhukay ni Swan ang lahat ng nakatagong sikreto ng dalaga. Ngunit pagdating niya kay Christian para humingi ng opinyon, kalmado lang itong sumagot na wala siyang dapat ikatakot. Dahan-dahan nitong binirintas ang buhok ni Lena, maingat na pinipili ang mga salitang bibitawan. Naisip nitong, kung siya man ang nasa pwesto ni Swan, parehong-pareho rin ang gagawin niya. Lalo lang uminit ang ulo ni Lena sa sobrang labo at misteryosong sagot na iyon. Nagmakaawa siyang diretsuhin na siya, ngunit isang mapanuksong ngiti lang ang isinukli ni Christian. Sa halip na magpaliwanag, bigla nitong iniba ang usapan, at matamis siyang pinuri kung gaano siya kaganda ngayon. Tumingin si Lena sa salamin at napawaw. Ibang level na ang galing ni Christian mag-ayos ng buhok. Pero bago ito tuluyang magpaalam, seryoso ang boses nitong nag-iwan ng babala na mag-ingat siya. Alam ng lahat na walang halo ng kabanalan si Swan. Sumunod niyang nilapitan si Ivan, agad itong nagkasalubong ang kilay, at mahigpit siyang inutusang lumayo kay Swan. As in lumayo na parang may nakakahawang sakit ito. Napabuntong hininga na lang si Lena. Hello? Ni sa panaginip ay wala siyang balak na lumapit sa misteryosong lalaking yon, no? Sa wakas ay kumalma si Ivan at marahan siyang tinapik sa ulo. Mapanganib si Swan, di nito. Mahigpit nitong ibinilin na kapag kinausap siya ng lalaking yon, dapat ay ipaalam agad sa kanya. Binalot ng matinding kaseryosohan ang mukha ni Ivan. Ipinaliwanag nito na ang mga galawan ni Swan nitong mga nakaraang araw ay lagpas na sa linya ng pagiging kaduda-duda. Kahit matagal na silang magkakilala, ngayon lang nito naramdaman na parang isang mapanganib na estranghero si Swan sa bigat ng babalang iyon, isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Lena. Ngunit sa kalagitnaan ng paninira ni Ivan, huling-huli sila sa akto ni Swan. May suot man itong cute na face mask, nakakapanindig balahibo naman ang masasamang salitang binitawan nito. Sige, ituloy mo ang daldal mo, malamig na banta ni Swan, habang sinasakal si Ivan sa kwelyo. Ako mismo ang maglilibing sa iyo ng buhay, papuntang home for the aged. Walang awang kinaladkad ni Swan si Ivan para sa isang pribadong usapan. Habang pinapanood ang kaibigang hinihila palayo, napadasal na lang ng taimtim si Lena, sana ay makabalik pa ito ng buhay. Nang ikonekta ang lahat ng impormasyon, napagtanto ni Lena na hindi sapat ang isang kabutihan para burahin ang pagiging demonyo ni Swan. Sigurado siyang walang dalang maganda ang lalaking ito sa buhay niya. Isinumpa niya sa sarili na lalayuan niya ito habang buhay. Kaso, laging may sariling script ang tadhana. Sa mundo ng manhwa, ang mga bagay na iniiwasan mo, ang siyang pilit na lalapit sa iyo. Pagsapit ng ikalawang semester, isang madugong beast-slaying mission ang practical exam nila, ngunit sa laban na ito. Wala sa tabi niya sina Christian at Prinsipe Sebastian. Nang usisain ni Lena ang dahilan, mayabang nang umisi ang prinsipe. Ipinaliwanag nitong ang galing niya sa espada ay lagpas na sa level ng mga pangkaraniwang mahihinang estudyante. Kinuha kasi ito para makipagtagisan sa napaka-prestihiyosong Empire exam para sa mga elite swordsmen. Samantala, nalunod naman sa trabaho si Christian sa pag-upgrade ng mga magical gear ng akademya, pabirong ginulo ng prinsipe ang buhok ni Lena, inuuyam ang kawawang sitwasyon ng dalaga. Kunwari pa itong nalungkot at gustong sumama sa test niya, pero magkaiba na raw kasi sila ng mundo. Halos umusok ang tainga ni Lena sa harap-harapang pangiinsulto ng mayabang na prinsipe. Hindi niya inaasahan ang twist na ito, ang pagtapon niya rito sa mga high-level na halimaw noon, ang mismong nagpa-level up dito. Pumalpak ang plano niyang pahirapan ang prinsipe. Gumawa patuloy siya ng isang halimaw. Patuloy na lumalakas ang kanyang abilidad. Pilit siyang kinukumbinsi ni na Christian at ng prinsipe na kunin si Swan bilang kakampi. Mababakas ang matinding pangamba sa kanilang mga mata. Pumayag siyang subukan ito, pero alam niyang isang himala kung papayag ang binata, at sa ihip ng hangin. Tuluyan nang nagsimula ang inaabangang practical exam. Kanya-kanyang hanap ng kakampi ang lahat, pero piniling mag-isa ni Lena. Sa isang kislap at hagupit ng kanyang espada, isang dambuhalang halimaw. Ang tuluyang humandusay. Ang manakor nito ang magdadala sa kanya sa pinakamataas na ranggo sa pagsusulit. Lihim niyang ibinulsa ang kayamanan, habang pinapatunayan na mali ang pagmamaliit ni na Christian at ng prinsipe. Kayang-kaya niya mag-isa. Ngunit sa isang iglap, isang nakakapasong sakit ang umatake. Ilang araw nang parang pinupunit ang kanyang sikmura. Bukod sa kanyang buwanang dalaw, nilalamon pa siya ng matinding lagnat. Parang yelo ang lamig ng kanyang buong katawan. Pipikit na sana siya para magpahinga, nang isang nakakapanindig balahibong tili ang yumanig sa paligid. Paglingon niya, tatlong baguhang mandirigma ang walang kawala.
sa mga gutom na halimaw. Napabuntong hininga na lang siya sa kapusukan ng mga ito. Pero nanaig ang kanyang kabutihan. Hinugot niya ang patalim at walang takot na sumugod. Kuminang ang espada sa gitna ng dilim. Kahit unti-unting nanghihina, piniga ni Lena ang natitira niyang mana para sa isang mapangwasak na atake. Sa isang kurap, naabo ang mga halimaw. Namangha ng husto ang mga iniligtas niya. Sa gitna ng pagkalito, hindi niya namalayang nasa bingit na siya ng kamatayan, isang maling hakbang, at nahulog siya sa bangin. Pilit niyang ginising ang kanyang mahika, pero tuyong-tuyo na ang kanyang lakas. Habang nilalamon ng hangin pababa, doon siya nagsising sana ay pinili niya si Swan, tuluyang nagdilim ang mundo. Paglipas ng oras, dumilat siya. Himalang walang galos ang kanyang katawan. Isang mabigat na paghinga ang sumalubong sa kanyang pandinig. Sa pag-aninag niya, inakala niyang nasa paraiso na siya. Isang nilalang na tila banal na anghel ang bumungad sa kanya, pero mababakas ang matinding pagdurusa sa mukha nito. Sa mga nanginginig nitong mata, tuluyang bumalik sa wisyo si Lena. Ang anghel na iyon ay walang iba kundi si Swan. Dahil sa kanyang mahika, muling nakatayo si Lena, kahit nanlalambot ang mga tuhod, tiningala niya ang matatayog na bangin. At naisip na para silang nasa kulungan. Wala siyang magawa kundi umasa kay Swan. Bumuntong hininga ang binata, sumenyas ng tahimik, at nanguna na sa paglalakad. Naguluhan si Lena sa malamig nitong aura. Bakas pa rin ang pighati sa mukha nito kanina. Kung galit ito sa kanya, bakit siya nito patuloy na inililigtas? Ilang sandali pa. Bumigay na ang pisikal na lakas ni Lena. Para siyang pinapatay ng sariling katawan, napansin ito ni Swan at biglang huminto. Umaatake ba ulit ang sakit mo? Ngunit si Lena, pilit na itinatago ang katotohanan. Ayaw na niyang maging pabigat, pero hindi nagpalinlang ang binata. Sa isang iglap, isang dangkal na lang ang layo ng perpekto nitong mukha sa kanya. Ito ba ang sinasabi mong ayos lang? Namumutla ka. Dumampi ang mainit nitong palad sa kanyang noo. Umaapoy ka sa lagnat. Paano mong naisip na makakauwi tayo ng buhay sa lagay mong iyan? Talim ng boses nito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi na matukoy ni Lena kung lagnat ba o kilig ang nagpapabilis sa tibok ng puso niya. Dahil sa narinig na pag-aalala, kailangan niyang malaman ang totoo. Kumapit siya ng mahigpit sa damit nito at bumasag sa katahimikan. Naalala mo pa ba ako noong mga bata tayo? Natigilan ng binata. Bumakas ang matinding pagsisisi sa mata nito. Malapit tayo noon, bulong niya. Parang tinamaan ng kidlat si Lena. Sa kanyang alaala, si Swan ay isang halimaw na kasing lamig ng yelo. Ilang taon siyang itinaboy at hindi pinansin. Tapos ngayon, umaasta itong parang matalik na magkaibigan sila. Umiwas ng tingin si Swan, hindi maitago ang pagkailang sa kanyang mukha. Hiniling nitong alisin na ang formalidad dahil hindi ito natural sa pandinig. Patawad, mahinang bulong nito. Natakot itong baka napasobrahan ang pagiging malamig nito. Nang makita ang kabaitan ng binata, alam ni Lenang galing ito sa puso. Kakaiba mang isipin, naging natural sa kanila ang pagiging malapit muli. Ginamit na niya ang pagkakataon upang tanungin. Ang bagay na pumupunit sa kanyang isipan. Bakit? Bakit lagi mo akong iniiwasan? Puno ng kaba, umiwas si Swan at mabilis na tumakbo palayo. Ang pag-iwas na yon ay sumagot sa lahat. Desperado siyang hinabol ang binata. May nagawa ba akong kasalanan? Para kamuhian mo ng ganito? Haharap sana si Swan para itanggi ang lahat, pero biglang umikot ang mundo ni Lena. Nawalan ng balanse ang dalaga. Sinalo siya ni Swan sa isang mahigpit at nag-aalalang yakap. Ang pader ng yelo sa pagitan nila. Tuluyan ng gumo. Halos magliyab sa hiya ang kanyang mukha nang biglang basagin ng isang desperadong boses ang katahimikan. Sa sobrang taranta, mahigpit na pinunit ni Swan ang mga damo habang marahas namang sinusuntok ng kabila ang lupa. Buong tapang na bumangon si Lena. Bakas ang desperasyon sa mga mata ni Swan habang kinakapa ang nag-iinit na noo ni Lena. Pilit siyang nagpupumiglas, halos magmakaawang bumangon ito mula sa ibabaw niya bago pa tuluyang mag-init ang sitwasyon. Ngunit unti-unti nang nilalamon ng dilim ang isip ni Lena. Bawat segundong pagmulat ay tila isang matinding laban, at nawalan na siya ng lakas para gumalaw. Sa huli, tuluyan siyang bumagsak sa maiinit na bisig ni Swan. Pagmulat ng mga mata ni Lena, bumungad sa kanya ang kisame ng klinik. Kasabay nito ang pagbabalik ng isang malabong alaala ang maiinit na bisig ni Swan habang buhat siya nito. Matapos payagang makalabas, lumabas siya na mas magaan na ang pakiramdam. Natigilan siya nang makita si Swan na naghihintay. Bago pa siya makabati, mabilis itong lumapit at ikinulong siya sa isang napakahigpit na yakap. Nagmamakaawa ako. Huwag ka nang mapahamak ulit, nanginginig niyang bulong habang nag-uunahan ang mga luha sa kanyang mga mata. Mababakas ang matinding takot at pangungulila sa kanyang mga titig. Ang ganitong kahinaan ni Swan ay isang malaking gulat para kay Lena. Subalit, may hatid na kakaibang init at pamilyar na pakiwari ang kanyang mga yakap. Tila ba pilit kumakawala ang mga nakakulong niyang alaala. Hanggang sa bigla na lamang, walang atubiling isiniksik ni Swan ang sandamakmak na bitamina sa kaniyang palad.
Inumin mo iyan araw-araw, mariing utos nito. Kapag naubos, sa akin ka agad lumapit para kumuha ulit. Huwag ka nang magkakasakit. Bakas ang matinding kaba sa mga mata ni Swan. Wala nang nagawa si Lena kundi tumango at mangako. Dahil sa luhang nagbabadyang tumulo mula kay Swan, unti-unting lumambot ang puso ng dalaga, at marahan niya itong hinila para sa isang mahigpit na yakap. Ibinulong niyang ligtas at ayos na siya, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang init ng yakap na iyon ang muntik nang sumira sa pader ng emosyon ni Swan. Namula ang binata, biglang kumalas, at tumakbong palayo na tila isang pusang nagulat. Napangiti na lamang si Lena sa pamilyar na eksenang iyon. Ngunit agad itong naputol ng umalingaunggaw ang nagmamadaling yabag ng mga paa. Sa pasilyo, bumalandra sina Prinsipe Sebastian at Christian na tila pinagsakluban ng langit at lupa. Bakas ang galit, handa silang pumatay ng kahit na anong halimaw na naglakas loob na manakit sa kanya. Maging si Estela ay sumugod, armado pa ng isang buong pala. Nakapinta ang labis na takot sa mukha nito. Ang makita ang kanyang mga kaibigan na tila sasabak sa isang madugong gyera. Dahil lang sa isang munting lagnat ay naiwang tulala si Lena. Agad niyang pinalabas na simpleng sipon lamang ito upang humupa ang tensyon. Pilit siyang nagmakaawa na ibaba na nila ang kanilang mga sandata at bumalik sa normal nilang gawi. Ngunit pagkabitaw niya ng salita, sabay-sabay na nanliit ang mga mata ng grupo. Wala ni isa ang naniwala sa kanya. Para sa kanila, kahit gaano pa kaliit ang sakit niya, siya ay gusto na lang sanang maglaho ni Lena pabalik sa infirmary. Sa utos kasi ni Sebastian, parang sako siyang binuhat palayo. Sakto namang bumulaga sa eksena sina Alio at Ivan. Ibaba niyo ako. Ayos na ang pakiramdam ko. Nagwawalang sigaw niya. Pero, mas lalong naging exaggerated ang mga sumunod na pangyayari. Isang malakas na sipa ang nagpaguho sa pader dahil kay Ivan. Si Alio naman, mabilis siyang inasikaso ng leave of absence. Sa sobrang lala, pakiramdam ni Lena ay iniwan na siya ng sarili niyang kaluluwa. Pinalipas ni Estela ang mga araw sa pagbabasa ng sandamakmak na libro. Si Ivan naman, naging halimaw sa paglilinis para patayin ang lahat ng mikrobyo, habang si Lena, ayon, nilamon na ng kama sa buong maghapong pagtulog. Sa tuwing inaatake siya ng insomnia, kasama niya sina Sebastian at Christian na nagpupuyat sa paglalaro ng video games, hanggang sa wakas. Dumating na ang pinakahihintay niyang araw ng paglaya. Akala niya parang impyerno ang mini-quarantine na ito, pero naging masaya rin pala. Mabilis lumipas ang araw kasama ang mga kaibigan. Dagdag pa dyan, may nadiskubre siyang isang pasabog na sikreto. Isang halimaw pala si Ivan pagdating sa deep cleaning. Iyon ang natatago nitong talento, hanggang sa mabasag ang katahimikan, isang emergency na tawag mula sa kanyang nag-aalalang ina. Kahit ulit-ulitin niyang ayos na siya, walang tigil sa panenermon ang Baroness. Papipitikin mo ba ako sa puso simula pa noong bata ka? Matinding himutok nito tungkol sa kalusugan ni Lena. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito, suko na sa katigasan ng kanyang ulo, mula sa paghuli ng insekto hanggang sa madugong fencing training. Isa talaga siyang pasaway na bata noon pa man. Wala itong preno sa kasasalita. Napairap na lang si Lena sa hangin. Ilang milyong beses na yata niyang narinig ang sirang plakang litanya ng kanyang ina. Pero ang sumunod na revelasyon, nagpatayo ng lahat ng balahibo niya. Lumalabas na. Bigla pala siyang naglaho na parang bula sa loob ng isang araw. Binaligtad ng pamilya nila ang buong lugar, pero bigo sila. Tapos, himalang bumalik daw siya. Basta na lang siyang sumulpot sa kwarto na parang mahika. Ang mas nakakakilabot. Kahit 1% ng pangyayaring ito, blanko sa alaala ni Lena. Habang may fencing class, nakatambay lang si Lena sa sanga ng puno. Balak niyang dumiretso sa training grounds pagkatapos magmerienda, pero isang madilim na hinala ang unti-unting gumagapang sa isip niya. Kanina kasing umaga, isang mabigat na pasabog ang binitawan ni Estela. Ang mamahaling panulat na matagal na niyang gamit, ay regalo niya raw sa sarili niya. Ang matinding problema, blanko ang utak niya rito. Nakaukit pa ng malinaw ang pangalan niya roon. Kumpiyansa pa naman siyang memoryado niya ang buo niyang nakaraan. Mula sa pagkabata, hanggang sa mga piraso ng dati niyang buhay, malinaw lahat sa isip niya. Kabisado niya ang lahat. Tandang-tanda pa nga niya ang nakakahihiyang pag-ihi sa kama ni Amelio, noong 7 taong gulang pa lamang ito. Pero, ang regalong ito, talagang burado sa memorya niya. Konektado kaya ito sa nawawala niyang araw? Walang ano-ano, isang matinis na sigaw ang bumasag sa malalim niyang pag-iisip. Isang mayabang na estudyante ang naglakas loob hamunin si Swan sa isang duel. Pero si Swan, bakas ang sobrang katamaran. Mas gugustuhin pa yata nitong matulog kaysa makipaglaro ng patintero. Walang kahirap-hirap na inilagan ni Swan ang bawat hampas. Ang kalaban niya ay si Jimmy, ang number 1 student ng klase. Pero sa mga desperado nitong atake, kitang-kita kung paano dinurog ni Swan ang pagkatao nito. Pinanood ni Lena ang buong laban mula sa itaas ng puno. Sabik na sabik siyang makita ang halimaw nitong husay sa espada, yung level na kayang magpaputla sa takot kahit kay Prince Sebastian. Kaso, parang langit at lupa ang agwat ng lakas nila.
Hindi man lang nag-abalang bumunot ng espada si Swan para salagin ang mga sablay na atake ni Jimmy. Dahil sa basurang laban na ito, nawalan na ng gana si Lena. Hindi ito worth it. Humikab na lang si Swan at tinamad na pinayuhan si Jimmy na sumuko na para makatipid sa lakas. Pero umiral ang mataas na pride ni Jimmy. Sumugod ito para sa isang huling atake, nang biglang. Nag-iba ang ihip ng hangin. Isang nakakapanindig balahibong aura ng kamatayan ang sumabog mula kay Swan. Sa isang kislap, nakatutok na ang talim ng espada ni Swan sa bituka ni Jimmy. Paralisado sa matinding takot, napahawak na lang si Jimmy sa kanyang tiyan. Tulala at hindi makapaniwala sa nakamamatay na bilis nito. Ngumisi ng malamig si Swan. Bakit ka umiwas? Ang matusok ka. Ibig sabihin nun, tapos na ang buhay mo. Dahan-dahan nitong itinaas muli ang espada. Nang makita ang kabilang buhay. Kaawa-awang lumuhod si Jimmy para magmakaawa. Pagsuko na lang ang tanging paraan para huminga pa. Dahil tapos na ang laban, oras na para singilin ni Swan ang kanyang premyo. Sino ang pinakamagandang babae sa academy? Tanong ni Swan. Automatikong pumasok sa utak ni Jimmy ang pangalan ni Estela, kahit si Lena na nanonood ay palihim na sumang-ayon. Pero umiling si Swan at tinuya ang basurang panlasa ni Jimmy. Tinutukoy niya yung babaeng laging nakabuntot kay Estela. Sa sobrang frustration, nagmakaawa si Jimmy na pangalanan na lang ito. Biglang nag-init ang pisngi ni Swan, nagdadahilang nahihiya siyang banggitin ang pangalan nito. Nalaglag ang panga ni Jimmy sa gulat. Teka, yung blonde ba naubod ng tapang? Hindi pa siya nakakatapos, padabog na ibinaon ni Swan ang espada sa lupa mismong gitna ng mga binti ni Jimmy. Manahimik ka. Kung gusto mo pang mabuhay. Sa sobrang takot, tinawag na lang itong blonde na Diyosa ni Jimmy. Sa pilitang kinumpiska ni Swan ang lahat ng litrato at video ng dalaga. Walang kahit anong ebidensya ang pwedeng kumalat. Nang makuha ito, malamig na tumalikod si Swan. Nanigas si Lena. Hindi siya makapaniwalang siya ang tinutukoy nito. Marami namang blonde sa academy, pero ang mga senaryong nabubuo sa utak niya ang tuluyang bumasag sa kanyang pag-asa. Pagsapit ng takip silim, tahimik na nakaupo si Swan sa tabi ng sapa, sumasayaw sa hangin ang buhok nitong kasing puti ng niebe. Sa ilalim ng papalubog na araw, isang nakakadurog na kalungkutan ang sumilip sa kanyang mga mata. Nabighani si Lena nang makita ang malaanghel nitong aura. Sandamakmak ang tanong sa isip niya. Nang makita niyang nagbalot ito ng kapa para umidlip, maingat siyang lumapit. Tinawag niya ito ng ilang beses, pero walang sumagot. Mukhang nakatulog na ito ng malalim. Lumapit pa ng husto si Lena, at marahang bumulong. Swan, may gusto ka ba sa akin? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Parang kinuryente, mabilis na napabangon si Swan. Pulang-pula ang mukha nito, at nanginginig ang boses. Umiwas siya ng tingin at desperadong nagtago sa ilalim ng kanyang kapa, para takpan ang labis na kahihiyan. Nauutal siya sa sobrang kaba, pilit hinahanap ang boses. Bumubuka ang bibig nito, pero walang ni isang salitang lumalabas. Sinundan ito ng isang matinding awkward silence. Nang makita ang nanigas nitong reaksyon, kinabahan si Lena na baka na-offend niya ito. Kaya mabilis niya itong dinaan sa tawa. Biro lang. Ginising lang kita. Nakahinga ng maluwag si Swan. Pinasalamatan siya ni Lena sa lahat, mula sa paggamot sa pilay nito hanggang sa saklolo noong practical exam. Matinding konsensya ang naramdaman niya dahil inakala niyang galit ito. Naiwang umuurong ang dila ni Swan. Sa sobrang hiya, marahan niyang ibinaba ang kanyang kapa. Huwag niyo na pong isipin ang nangyari, pakiusap niya kay Lena. Napansin ni Lena ang magulong buhok ng binata, kaya marahan niya itong inabot. Ngunit isang kuryente ang tila dumaloy kay Swan sa simpleng haplos na iyon. Napasinghap si Lena, nag-aalalang baka nasobrahan siya sa paglapit. Nang biglang, basag ang boses na nagsalita si Swan. Panginoong Sharzad, hindi ako isang banta, nanginginig ang kanyang tinig. Huwag kayong mangamba. Dahil pagdating sa inyo, nawawalan ako ng lakas. Ibinabaon ang mukha sa tuhod, nagmakaawa siya. Ginawa ko ang lahat noong wala kayo, kaya parang awa nyo na, purihin niyo po ako. Umihip ang malamig na simoy ng hangin. Tahimik lang na nakatingin si Lena habang sumasayaw ang kanyang buhok. Tila niyanig ng mga salitang ito ang buong nakaraan ni Lena, nanigas siya sa kinatatayuan. Ang mga sinabi ni Swan ay susi sa mga alaalang matagal nang nakabaon sa limot. Kailangan niya itong pigilan agad. Baka magtunog malupit, malamig na tugon niya, pero wala akong matandaan na naging malapit tayo. Parang gumuho ang mundo ni Swan. Naiwan siyang tulala at nawasak sa narinig. Mapait na ngumiti ang binata sabay iwas ng tingin. Kutob ni Lena, alam nito ang buong katotohanan, bakit ito napangiwi? Halatang may naglalabang emosyon sa mga mata ni Swan kung aamin ba siya o hindi. Simula nang mawalan ng alaala, sinuri na ni Lena ang angkang Blanche. Ang kanilang holy magic ay tumatalab ng higit pa sa pisikal na katawan. Lihim siyang naghihinala na banal na mahika ang bumura sa nakaraan niya. Biglang tila nawala sa sarili si Swan. Mariin niyang sinabunutan ang sarili, baka sa mukha ang matinding paghihirap na tila sasabog na ang kanyang isipan.
Mabilis itong gumawa ng palusot para tumakas kesyo may klase pa raw. Sa kanyang isip, isinumpa niyang ibabaon ang katotohanan. Wala ring idudulot na mabuti kung maibabalik pa ang mga alaala ni Lena. Kalimutan mo na lang ang nakaraan, bulong niya. Nang makita ang labis na pagkawasak ni Swan, kinain ng konsensya si Lena. Hindi na niya magawang idinidiin pa ito sa mga tanong. Ngunit biglang nagbago ang aura ng binata. Ngumisi ito at inalok siyang maging kasabwat sa lahat ng bagay. Dahil laging magkasama, hindi napigilan ni Lena na magtanong, bakit hindi nito kailanman ginustong hanapin siya. Namula ng husto si Swan, at mabilis na umiwas ng tingin, paano niya aaminin na hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Naguguluhan si Lena. Hindi ba't magkababata at matalik silang magkaibigan? Bakit tila naninigas pa rin siya sa presensya niya? Mabilis na nagpaalam si Swan, ngunit naiwan si Lena na nababalot ng pagdududa. Ano nga ba ang madilim na sikretong pilit nitong ibinabaon sa limot? Pagsapit sa kwarto, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Swan. Ligtas pa rin ang kanyang sikreto. Hanggang ngayon, patuloy pa ring sumisigaw sa kanyang isipan ang mga nakakakilabot na hiyawan mula sa nakaraan. Dahil sa kalunos-lunos na bangungot na iyon, isinumpa niyang dadalhin ang katotohanan hanggang kamatayan. Sa sobrang lalim ng iniisip, hindi niya napansing prenteng nakahiga si Ivan sa kanyang kama, may nakakabwisit na ngiti sa labi. Bihirang makita ni Ivan na ganito kawasak ang binata, kaya lalo itong nang-asar. Itinuro nito ang isang dokumento sa mesa bago walang pakialam na inanunsyo na lilipat na siya sa dorm at magre-retiro na bilang informant. Hindi siya pinansin ni Swan hanggang sa buklatin nito ang folder. Humingi siya ng impormasyon tungkol kay Lena. Pero ang ibinigay ng walang hiyang si Ivan ay litrato ng isang asong golden retriever na nagngangalang Lena. Nag-apoy sa galit ang mga mata ni Swan. Mabilis na tumalon palabas ng bintana si Ivan habang sumisigaw ng babala, layuan mo na si Lena. Walang kaluluwa ang mga Blanche. Mukha silang anghel pero demonyo ang nasa loob. Binalaan niyang huwag nang hilahin si Lena sa madilim na impyerno nito. Parang binuhusan ng yelo ang buong pagkatao ni Swan. Sino ka para husgahan ako? Asik ng binata. Imbes na matakot, tuwang-tuwa pa ang mokong na si Ivan. Mayabang nitong ipinagmalaki na siya lang naman daw ang pinakagwapo at pinakaperpektong nakatatandang kapatid ni Lena. Walang epekto kay Swan ang kayabangan ng lalaki. Sa sobrang inis, buong lakas siyang nagbato ng makapal na libro. Sa pool si Ivan, tumalsik ito palabas ng bintana at bumagsak na humihiyaw sa sakit. Nagbingi-bingihan man siya, tumagos hanggang buto ang mga binitiwang salita ni Ivan. Totoo ang sinabi nito, walang kahit sinong inosente sa isinumpang pamilyang Blanche. Dahil ito sa malademonyo nilang tradisyon. Upang gisingin ang maalamat nilang kapangyarihan sa pagpapagaling, itinutulak ang mga tagapagmana sa araw-araw na pagdurusa at purong impyerno. Walang awang pagpapahirap ang tanging paraan para basagin ang kanilang limitasyon, isang ritual na nagtatanim lamang ng pagkamuhi. Kaya sumilang ang madugong batas ng mga Blanche, kailangang patayin ng tagapagmana ang kasalukuyang Duke upang makuha ang trono. Mapaklang napaisip si Swan. Imposibleng manatiling tao, matapos daanan ang ganoong klaseng bangungot. Kaya sa loob ng maraming taon, iisa lang ang tumatakbo sa isip niya, ang tapusin ang buhay ng halimaw na Duke. Ngunit ngayon, wala na itong halaga. Isang malaking kabalintunaan na nagpapasalamat pa siya sa kanyang ama dahil nakilala niya si Lena. 7 taon na ang nakalipas. Nang walang awa siyang kinaladkad ng Duke patungo sa West Estate. Pinaghintay siya ng isang katulong habang may pulong ang Duke. Kinagat ni Swan ang kanyang labi, tinitiis ang matinding kirot sa buong katawan. Hindi niya alam kung bakit siya dinala roon, pero mas mabuti na ito kaysa mabulok sa madilim na kulungan. Ibinuhos niya ang kanyang poot sa bawat wasiwas ng espada. Iniisip niyang hinihiwa niya ang mga taong nagpahirap sa kanya. Nang biglang, bumasag sa katahimikan niya ang mga hindi pamilyar na boses. Isang batang may ginintuang buhok ang masiglang nagkukuwento tungkol sa mataas na antas ng mahika. Mga spoiled brat ng pamilya West, iisip-isip ni Swan. Binaliwala niya ang mga ito at bumalik sa kanyang madugong pagsasanay. Doon siya napansin ni Lena at Estela. Agad naisip ni Lena, siya pala ang usap-usapang tagapagmana ng mga Blanche. Bitbit ang turo ng ama na maging magalang, naglakas loob siyang lumapit upang magpakilala. Walang awang tinataga ni Swan ang poste ng pagsasanay, pilit na dinededma ang mga ito. Ngunit sadyang makulit si Lena at masayang nagpakilala. Lalo lang nilakasan ni Swan ang paghampas upang matabunan ang boses ng dalagita. Hinila na ni Estela ang kaibigan palayo sa masungit na bata. Dahil ayaw makiuso ng binata, umupo na lamang si Lena sa gilid at masayang gumuhit ng mga magic circle sa lupa para kay Estela. Mangmangman sa mahika si Estela, todo suporta pa rin ito kay Lena. Lihim namang sumusulyap si Swan, hindi maitago ang kuryosidad, ngunit ang masasayang tawanan nila ay parang lason na unti-unting nakakairita sa kanya. Bakit ang perpekto ng mundo nila? Pagngingit-ngit niya. Bakit ako lang ang nabubulok sa impyernong ito? Kasabay ng pagwawala ng kanyang mana, tuluyang nawalan ng bisa ang sarili niyang mahika ng pagpapagaling. Umagos ang pulang-pulang dugo sa kanyang kasuotan.
Nang makita ang nakakikilabot na eksena, natatarantang tumakbo si Lena palapit. Nanginginig ang buong katawan ng dalagita sa lalim ng mga sugat ni Swan. Pakiusap, tumigil ka na. Nagmamakaawa nito. Ngunit sa sandaling iyon, isang madilim na emosyon ang kumawala kay Swan na pagsisisihan niya habang buhay, layuan mo ako. Ang umaapoy at nakakapanindig balahibong sigaw na iyon ay parang yelong nagpatigas kay Lena sa matinding takot. Matapos ang nakakatraumang araw na iyon, tuwing bibisita sila sa West Estate, pilit na pinag-aayos ng Duke si Swan. Nasusuka siya sa galit. Bawat segundong lumilipas ay parang lason sa kanyang sistema. Sukdulang puot ang nadarama niya dahil alam niyang mabubulok na naman siyang mag-isa sa training grounds, walang kawala. Huminga ng malalim ang Duke bago bumitiw ng isang malayelong banta. Umalis ka dahil inutos ko. Sumunod ka kundi mapapahamak ka. Bilisan mo. At agawin mo ang aking trono. Naiwang nakanganga si Swan, tuluyang napipinang talikuran siya ng mga ito. Sa gitna ng pag-iisa, napaisip siya, baka isa na naman itong malupit na laro ng Duke para subukin ang kanyang katapatan. Ngunit ang pinakamalaking misteryo sa kanya ay walang iba kundi si Lena. Lagi itong nakabuntot sa kanya, nag-aalok ng pagkain, sa pilitan siyang hinihila para maglaro, at minsan pa nga'y bigla na lang nang hahamon ng duelo. Ang totoo, inis na inis din sa kanya si Lena. Nagpapanggap lamang itong malaanghel na mabait para sa kanyang ama. Puno na ang salop sa kakulitan ni Lena hanggang sa isang araw, biglang nagbago ang ihip ng tadhana. Bumigay ang pisikal niyang katawan wasak na wasak mula sa malaimpyernong parusa ng lalong tumitinding mga pagsasanay. Nag-aalburoto ang mismong mana sa kanyang ugat. Tila naging isang halimaw itong kumakawala na hindi na niya kayang paamuin. Habang hirap na hirap siyang humugot ng hininga, biglang sumulpot si Lena. Nanindig ang balahibo ni Swan, tila isang sugatang hayop na na-corner. Pinukol niya ito ng nakakalasong tingin, dahilan para magtago ang nanginginig na si Estela sa likuran ng kaibigan. Upang ilayo ang pansin ng bata sa nakakakilabot na presensya ng lalaking iyon, buong tapang na ipinamalas ni Lena ang kanyang teleportation magic. Habang umiilaw ang magic circle ni Lena, bumagsak sa upuan si Swan. Puno ng puot ang kanyang mga mata habang nanonood. Lalo siyang nabwisit ng tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Dahil sa pagkawala ng kanyang focus, umagos ang mainit na dugo mula sa kanyang mga punit na bendahe. Sa isang kisap mata, lumitaw si Lena sa kanyang harapan, nauutal na humihingi ng tawad dahil pumalya ang kanyang mahika. Nanlaki ang mga mata ni Lena nang makita ang dugo. Taranta siyang naghanap sa kanyang bag. Alam kong ayaw mo sa akin, pero mukhang nakakamatay na iyang sugat mo. Kumuha siya ng malinis na gasa at pinilit itong gamutin ang sarili. Huwag mong sabihing titiisin mo na lang ang impyernong sakit na iyan hanggang makauwi ka. Patalikod na sana siya nang bumulong si Swan na parang demonyo. Magsalita ka, at papatayin kita. Nanlamig ang buong katawan ni Lena nang salubungin niya ang mga matang kasing talim ng patalim sa gitna ng dilim. Pagsapit sa mansyon, nagpatuloy ang bangungot. Tila huminto ang oras sa gitna ng walang awang pagpapahirap ng mga tagapaglingkod. Nang sumara ang pinto matapos ang impyerno, nawalan ng emosyon ang mga mata ni Swan, tila binibiyak ang kanyang mga buto sa sakit habang yakap ang kanyang wasak na katawan. Pilit niyang ginamit ang natitirang mana upang maghilom, ngunit biglang nawalan ng ningning ang kanyang paningin. Mas mabuti pa yatang tapusin na ang lahat kaysa sa walang hanggang pagdurusang ito. Ngunit isang anino ang biglang gumalaw. Nag-alab ang survival instincts ni Swan sa pag-aakalang may kalaban. Agad siyang dumampot ng basag na paso, handang pumatay. Laking gulat niya nang humarap si Lena na nakangiting alanganin. Pumalya na naman ang kanyang mahika. Sa kasamaang palad, simot na ang kanyang mana at nakulong na siya roon. Wala nang lakas si Swan para itaboy siya. Nang makita ni Lena ang kalagayan nito, nakiusap siyang magpahinga na ito. Kaya ko ang sarili ko, at hindi ko kailangan ng awa mo. Wala sa plano ni Lena ang makialam. Pero pabagsak na ang katawan ni Swan. Walang pag-aalinlangang hinila niya ito sa kama, mabilis na pinalitan ang mga bendang pulang-pula sa dugo. Umikot ang sikmura niya sa amoy ng dugo. Muntik na siyang sumuka. Sira lang ang tiyan ko. Palusot niya habang mabilis na nililinis ang mga sugat ng binata. Bakas ang pamumutla ni Lena, kaya isang kumikinang na mana stone ang ibinato ni Swan. Gamitin mo iyan, at huwag ka nang babalik. Papatayin kita kapag nakita pa kita. Isang banta ng kamatayan na inaasahan niyang magtataboy dito ng tuluyan. Ngunit makalipas ang ilang araw, muli itong bumalik. Tinitigan ni Swan ang nakangising mukha nito sa likod ng mga magic items. Akala mo ba mapipigilan ako ng mga basurang ito? Isang ngiti lang ang isinagot ni Lena. Gutom ka na ba? May dala akong pagkain. Ang kawalan nito ng takot ay lalong nagpakulo sa dugo ni Swan. Sa isang umaatikabong sigaw, mabagsik siyang sumugod. Ngunit sa isang magaan na hakbang, walang kahirap-hirap siyang naiwasan ni Lena, isang mabigat na kalabog ang umalingaw-ngaw. Gawa ng malupit na pagsasanay, ang katawan ni Swan ay parang naging batong bumagsak sa sahig, walang laban. Kahit gumapang ay hindi na niya kaya. Pagkatapos, isang kamay ang inilahad sa kanya, walang galit sa mga mata ni Lena, kundi isang matamis na ngiti.
Gamutin muna natin iyan, tapos maglaro tayo. Simula noong gabing iyon, hindi na ito nawala sa kwarto niya. Noong una, nakakarindi ang madalas na pagtambay nito. Ngunit sadyang makulit si Lena. Tahimik nitong pinapalitan ang kanyang mga benda, kinukumutan siya ng may kakaibang lambing at pag-iingat na ngayon lang naranasan ng binata. Isang himala, bumilis ang paggaling ng katawan ni Swan. Ang mga daplis at hiwa ay parang mahikang naglalaho sa kanyang paningin. At sa hindi inaasahang sandali, heto na naman si Lena na biglang sumulpot sa kwarto niya. Babalang ihip lamang ng hangin ang naramdaman niya bago ito dumating. Wala nang nagawa si Swan kundi iabot ang sugatang braso. Sige na nga. Kung magpapalit ka ng benda, siguraduhin mong mabilis lang iyan. Lalo pang lumapad ang ngiti ni Lena sa kanyang pagsuko. Kitang-kita niyang mabilis na naghihilom ang mga sugat nito dahil sa araw-araw niyang pag-aalaga. Ngunit ang tahimik na sandaling iyon ay binasag ni Swan ng isang nakakagulat na tanong. Nagpapakabayani ka lang ba para magpasikat? Agad itong itinanggi ni Lena, ngunit hindi bumenta kay Swan ang mga palusot na iyon. Isinantabi ni Lena ang mabigat na usapan. Pagkatapos gamutin ng binata, masaya niyang inilabas ang mga dalang panghimagas at isang chess set, maglaro na tayo. Nakangiting hamon nito, isang halatang paraan para ibahin ang paksa. Napangiwi na lang si Swan sa pilit na pag-iwas nito. Ipinagmalaki pa ni Lena na isa siyang halimaw sa chess at nangangailangan ng karibal. Tigilan mo nga ako sa mga kalokohan mo, iritableng sagot ng binata. Bahagyang napatalon si Lena bago tuluyang nagpakatotoo sa kanyang nararamdaman. Ang totoo niyan, ayaw ko lang na nakakulong ka rito at unti-unting kinakain ang sarili mong kalungkutan at madilim na isipan. Hindi dapat nagdurusa ng mag-isa ang isang bata. Ito ang prinsipyong hindi niya matalikuran, natigilan si Swan sa narinig. Iyan ba ang dahilan kaya itinuring mong kadugo ang babaeng may pink na buhok? Bata ka pa rin, kaya tigilan mo na ang pag-arte mong parang nanay. Ang paliwanag na iyon ni Lena ay tila suntok na yumanig kay Swan, isang malalim na pagkadismaya ang bumalot sa kanya. Kaya pala, araw-araw kang nandito. Dahil naawa ka lang sa akin. Ang mapapait na salitang iyon ay kumirot dahil sa katotohanan. Upang basagin ang nakakasakal na tensyon, biglang naghamon si Lena ng laban sa chess. Pagbagsak ng king, isang paos na tawa ang kumawala kay Swan. Checkmate! Ang hina mo naman. Sinungaling. Hindi pa ako talo. Sa matinding pikon, galit na itinumba ni Lena ang board ng chess. Dahil malalim na ang gabi, gumamit siya ng mahika upang maglaho. Pinanood lamang siya ni Swan na unti-unting mawala, huwag kang masyadong maaga bukas ah. Sigaw ng binata. Isang tipid na tango lang ang sinagot ni Lena. See you bukas, bestie. Kahit nanginiwi si Swan sa tawag na iyon, iginiit ni Lena na ang araw-araw nilang samahan ay patunay na opisyal na silang magkaibigan. Tahimik na lang na humigop ng tsaa ang binata. Sikreto, wala ka nga man lang ikinukwento tungkol sa buhay mo, puna ni Swan. Ngumisi ng nakakaloko si Lena. Sa bagay. Sige, heto ang matinding pasabog. Babae talaga ako. Literal na naibuga ni Swan ang mainit niyang tsaa. Tuluyang nagulo ang isip niya sa katotohanang sumampal sa kanya. Sa mundong kinagisnan niya, nakabase lang sa haba ng buhok ang kasarian. Ngayon, gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan niya. Pero anuman ang kasarian nito, walang magbabago. Ang malamig at patay na puso ni Swan ay muling tumibok. Si Lena ang nagsilbing matibay niyang kalasag laban sa malupit na mundo. Akala niya ay kaya na niyang harapin ang kahit anong impyerno. Pero walang awa ang tadhana. Pagbalik ni Lena, bumulaga ang nakakapanindig balahibong eksena na tagpuan niya si Swan na namimilipit sa matinding agonya. Wala nang natira sa dating pagkatao nito. Umalingaunggaw ang isang nanghihinang iyak na naliligo sa dugo at luha. Bakit ako? Garalgal nitong bulong. Papatayin ko silang lahat. Dudurugin ko ang mga buto nila. Nilamon siya ng kadiliman. Nang imulat ni Swan ang kanyang mga mata, bumungad ang tahimik na presensya ni Lena. Kinapa niya ang sarili, nasaan ang mga nakakamatay na sugat. Walang ni isang galos ang balat niya. Kahit gaano kagaling manggamot si Lena, imposible ang milagrong ito, hanggang sa dumapo ang paningin niya sa malalim at nagdurugong hiwa sa balikat nito. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig siya ang sumugat kay Lena. Sinubukan niya itong pagalingin, pero marahas na tinabig ni Lena ang kamay niya na tila isang sumpa. Itago mo ang mahika mo, matalim nitong sigaw. Nanlamig ang buong pagkatao ni Swan. Gumuho ang mundo niya. Bistado na ba siya? Natuklasan na ba nito ang kasuklam-suklam na sikreto sa likod ng kanyang kapangyarihan? Dito na tuluyang nawasak si Swan, ibinubuhos ang lahat ng pait at hinagpis kay Lena. Sawa na siyang saluhin ang dumi at sakit ng mundong ito. Kung ituturing lang din siyang basurahan, tapos na ang pagiging martir niya. Isinumpa niya sa buong kaluluwa niya, ipapalasap niya sa kanila ang tunay na impyerno. Sa sobrang pag-aalab ng poot niya, mismong si Lena ang nasugatan niya. At ngayon, puwersahan nitong pinigil ang dumadaloy niyang mana. Tuluyan nang nabunyag ang pinakatatagong sumpa ng pamilya Blanche. Nanginginig ang mga kamay ni Swan habang nakatitig sa dugong pinadanak niya. Buburahin sana niya ang alaala nito, pero ang nag-aapoy na determinasyon sa mga mata ni Lena.
ay isang pader na hindi niya kayang tibagin. Gumuho ang kanyang mundo ng tuluyang mabulgar ang maitim na lihim ng kanyang pagkatao. Hanggang dito na lang ba ang halaga namin? Umalingaw-ngaw ang kanyang wasak na sigaw. Isang sumpa ang nakatago sa likod ng mga patong-patong na sugat na sumisira sa katawan ni Swan. Kumislap ang hiwaga ng mismong pinsala ni Lena ay biglang naglaho at lumipat sa kanya. Isang malaking kasinungalingan ang kapangyarihan ng mga Blanche. Ang tinatawag nilang himala ay isang sumpa na humihigop ng sakit, kusang ninanakaw ng kanilang laman ang sugat at pagdurusa ng ibang tao. Gagamitin nila ang sariling mahika upang takasan ang kamatayan. Ito ang malagim na rason kung bakit araw-araw silang pinapahirapan. Upang maging tagapagligtas, sinanay silang mamatay ng libu-libong beses hanggang sa mamanhid ang kanilang laman. Nakakulong si Swan sa walang hanggang bangungot na ito. Biniyayaan ng pinakamalakas at isinumpang mana sa buong angkan, kaya bata pa lamang ay isinalang na siya sa isang walang awang impyerno ng pagdurusa. Nabakas ang matinding kaba sa mga mata ni Lena kaya napalunok si Swan. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang pumigil sa pagwawala ng kapangyarihan ko? Dahil sa tindi ng sumpang ito. Inasahan niyang madudurog ang kanyang buto, pero milagrong walang kahit anong sugat ang kanyang balat, sapat na ang bakas ng kaba ni Lena upang mabunyag ang katotohanan. Lihim nitong ginamit ang isang ipinagbabawal at sagradong mahika. Hindi makakibo ang dalaga. Wala mang pakisiswan sa estado nito, damang-dama niya ang umaapaw na sagradong aura. Umamin din si Lena na naglatag ito ng isang natatanging pormasyon upang pabilisin ang kanyang paghilom. Isang tawag lang ay handa itong tumulong. Ang dalisay na kabutihang ito ang mismong yumanig sa nanlalamig at saradong puso ni Swan. Nakakalasing ang pakiramdam ng may nagmamalasakit, pero may kakambal itong matinding pangamba. Kapag natunugan ito ng mga malulupit na Blanche, siguradong masasadlak si Lena sa tiyak na kapahamakan. Susubukan sana niyang burahin ang isipan nito, ngunit nanghina ang kanyang kamay. Imbes na manakit, sumabog ang emosyon niya. "Huwag mo na akong kaawaan. Layuan mo na ako." Bulyaw niya. Dahil sa nagyelong paligid, dahan-dahang tumalikod ang dalaga. Biglang nataranta si Swan at kumapit sa kanyang kumot. "Sandali. Huwag mo akong iwan. Manatili ka muna dito sa tabi ko," pagsamo niya. Nabigla si Lena nang masilayan ang nakatagong kahinaan ni Swan. Buong buhay niya ay nasanay siya sa parusa, ngunit sa piling lang ng dalagang ito siya nakaramdam ng karapatang maging isang normal na tao. Nanlaki ang mata niya sa pagbabagong ito. Tuluyang nakuha ang atensyon niya. Mataas sana ang inaasahan ni Swan, ngunit siya rin ang labis na nagsisi. Basag at wala sa tono ang kanta ng dalaga, kaya tinanong tuloy niya sa sarili kung may sirang buto ba ito sa lalamunan. Hindi nagtagal ay maamuring nakatulog si Lena. Tinitigan ni Swan ang kalmadong mukha nito, bago palihim at marahang hinawakan ang laylayan ng damit ng natutulog na dalaga. Hindi niya masikmurang burahin ang mga alaalang ito. Gusto niyang iuikit ito sa isipan ni Lena. Makalipas ang ilang araw, inutusan siya ng matapobreng Duke na magtungo sa teritoryo ng pamilyang West. Sa isang nakakabiglang pagkakataon, walang anumang angal ang lumabas sa kanya. Sa sobrang bilis niyang sumang-ayon, tumalim ang mata ng Duke. May maitimbang binabalak ang batang ito. Pagdating niya sa palasyo ng mga West, pawis na pawis si Lena mula sa matinding pagsasanay. Nagpapakyut naman sa tabi si Estela, nang biglang pumangit ang timpla nito dahil sa biglaang paglitaw ni Swan. Ipinakilala ni Lena ang binata bilang Swan Addin, kasabay ng malamig nitong pagpasok. Halos patay na siya ni Estela sa tingin dahil sa selos. "Bakit ka tinatawag ni Lena sa unang pangalan mo? Ako ang pinakamatalik niyang kaibigan." Umuusok ang ilong na sigaw nito. "Dedma lang si Swan. Para saan ba yung payong mo sa loob ng kwarto? Si Lena ang sadya ko, kaya umalis ka sa daan." Halos sumayad sa lapag ang panga ni Estela. Hinding-hindi siya makakapayag na maagaw ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit dahil laging sarado ang mundo ni Swan, ni hindi man lang nito nahalata na babae pala ang kaharap. Labis na nayanig ang mundo ng dalaga. "Lena, pumili ka sa aming dalawa ngayon din." Naiipit sa nagbabagang tensyon, pinili ni Lena ang perpektong taktika para makatakas. Hinawakan niya ang tiyan at kumaripas papuntang banyo. Ayaw pang magpatalo, sumugod si Estela para sundan siya. Kalmadong pinanood ni Swan ang magulong eksena habang isang mahinang tawa at palihim na ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi. Buwisit na buwisit siya sa makulit na pink hair na iyon, pero naaliw din siya. Hanggang sa isang malalim na hiwa ang biglang pumunit sa kanyang leeg. Laking gulat niya nang makitang naliligo na sa sariling dugo ang kanyang kamay. Isang malagim na aura ang bumalot sa gabi, sagad na ang limitasyon ng katawan ni Swan dahil sa walang pusong pagsasanay, kung saan sinipsip niya ang lahat ng sugat at kamatayan mula sa mga kawal sa labanan. Naliligo sa sariling dugo, bumagsak siya sa higaan. Batid niyang hindi agad maglalaho ang mga nakakapasong punit sa kanyang balat na ito. Saka lang siya natauhan ng tuluyan, biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na hindi pala maaaring dumalaw si Lena ngayong gabi. Upang pakalmahin ang inggitera niyang kaibigan, pumayag si Lena sa isang playdate. Laking pagtataka ni Swan kung bakit ba sinasayang ng dalaga ang oras sa maarte at pink na buhok na iyon, ngunit mariing iginigiit ni Lena na isa itong tunay na henyo.
Mismo siyang nakasaksi na palihim nitong pinag-aaralan ang madugong politika ng imperyo. Mahigpit siguro itong ipinagbawal ng pamilya nito, kaya walang nagawa ang dalaga kundi ibaon sa limot at itago ang nakakapasong talino niya sa likod ng isang ngiti. Sa pagnanais na tuluyang pakawalan ang nakatagong potensyal nito, lihim na bumili si Lena ng isang mamahaling pluma upang maging tulay sa malalaking pangarap ng matalik na kaibigan. Ngunit para sa nagdurusang si Swan, ang malamig na gabi nang wala ang dalaga ay parang impyernong walang katapusan. Kailan pa ba naging ganito karupok at uhaw ang kaluluwa niya sa presensya ni Lena? Ginigigil niya ang kanyang mga kamao, inihahanda ang sarili sa walang katapusang bangungot ng sakit. Pinilit niyang tiisin ang bawat hapdi hanggang sa pagsikat ng araw. Ngunit, sadyang mapaglaro ang tadhana dahil mas madugo ang mangyayari ngayong gabi. Sa isang idlap, magkakasabay na pumutok ang lahat ng hiwa sa laman niya. Isang nakakabinging hiyaw ang umalingawngaw habang kinakain ng matinding hapdi ang kanyang buong pagkatao. Nagpatuloy sa pag-agos ang dugo mula sa mga sariwang punit, samantalang hindi pa man lang natutuyo ang mga luma, isang napakalupit na siklo. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nabasag ang huling porsyento ng katinuan ni Swan. Ang malagim na realidad na habang buhay siyang magiging alipin ng sakit ay tuluyang pumatay sa kaluluwa niya. Nang maramdaman ang kakaibang kaba, mabilis na iniwan ni Lena ang palasyo at ginamit ang mahika para mag-teleport sa kwarto ni Swan. Halos tumalon ang puso ni Lena sa labis na takot. Isang impyerno ang sumalubong sa kanyang mga mata, duguan at tila patay na nakabulagta ang walang malay na katawan ni Swan sa sahig. Kabadong ipinasa niya ang kanyang healing magic ngunit walang talab ito sa nabiyak na laman. Nawalan na ng kaluluwa ang binata at kusang hinayaan ang sariling maubusan ng dugo sa malamig na bato. Sa pumipiyok at naghihingalo nitong boses, isang madilim na pakiusap ang lumabas. Lena, pakiusap, wakasan mo na ang buhay ko. Hindi ko na matagalan ang impyernong ito. Kung talagang magkaibigan tayo, parang awa mo na, patayin mo ako. Tiniis niya ang sakit upang bumangon at itarak ang kanyang mga patay at walang emosyong mata sa nanginginig na dalaga. Sige na, hiwain mo ang leeg ko at bigyan mo ako ng kalayaan. Dahil sa labis na pighati, sumigaw pabalik si Lena upang patigilin ang lalaki. Ngunit tinapatan lamang siya ni Swan ng isang nakakabinging atungal ng paghihirap. Umalingaw-ngaw ang puot nito na hinding-hindi mauunawaan ng sinuman ang dinadala nitong sumpa. Sukang-suka na siya sa pagiging alipin ng impyernong tadhana na ito. Habang nasasaksihan ang tuluyang pagguho ng binata, parang dinudurog ang kaluluwa ng dalaga. Basag ang boses at lumuluha, pabulong na umiling si Lena dahil hinding-hindi niya masisikmura ang nakakapasong pabor na hinihingi nito. Gusto mong pasanin ko ang pagpatay sa'yo? Hinding-hindi ako papayag na mamatay ka. Sumiklab ang aura niya at mariing hinawakan ang nanghihinang katawan ng lalaki. Dahan-dahan niyang idinikit ang kanyang noo sa noo ng binata. Hindi kita papatayin, pero hahatiin ko ang impyernong tinitiis mo. Kasabay ng pagbanggit ng isang sagradong orasyon, isang nakakabulag at ipinagbabawal na selyo ang sumabog mula sa kanilang paanan. Huli na nang mabasa ni Swan ang plano niya. Bago pa siya makaangal, tapos na ang ritual ng paglipat. Binitawan ni Lena ang mga nanginginig nitong kamay. Naglaho ang sakit sa katawan ni Swan, pero napalitan ito ng matinding panlulumo, unti-unting napupunit at dumudugo ang balat ni Lena. Ang impyernong sakit, naipasa na sa dalaga. Sa sobrang taranta, inutusan niya si Lena na bawiin agad ang mahika. Pero tumanggi ang dalaga. Hinintay muna niyang maging stable ang mana nito dahil mayroon siyang lihim na sandata para kontrolin ang sumasabog na enerhiya. Inilabas niya ang isang espesyal na magic stone para saluhin ang nakakamatay na epekto ng ritual, pero isang malakas na crack ang umalingawngaw. Tuluyang nabasag ang bato. Mula sa kanyang palad, mabilis na gumapang ang nakakakilabot na sugat sa buong katawan ni Lena, isang napakalaking pagkakamali ang naging kalkulasyon niya sa impyernong tinitiis ni Swan araw-araw. Pagbagsak ng dugo ang dalaga, tuluyang nawala sa katinuan si Swan. Isang nakakabinging sigaw ng pighati ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Parang gumuho ang buong mundo ni Swan. Ang makita si Lena na nakalubog sa sarili nitong dugo, matinding takot at pangininig ang bumalot sa kanyang pagkatao. Ibinuhos niya ang bawat patak ng kanyang mana. Pero walang silbi ang mahika niya sa malalang sugat nito. Habang nanlalamig ang katawan ng dalaga, isang nakakawasak na kawalan ng pag-asa ang unti-unting lumamon sa puso ni Swan. Sa unang pagkakataon, kusang bumagsak ang kanyang mga luha, kung sana lang, nasa kanya ang maalamat na kapangyarihan ng Duke. Sa gitna ng dilim, isang kislap ng pag-asa ang nag-alab sa kanyang mga mata. Agad niyang binuhat ang dugo ang katawan ni Lena. Nagmakaawa siya sa kanyang ama na iligtas ang buhay nito. Salamat sa nakakapangilabot na kapangyarihan ng Duke, sa pilitang hinatak pabalik si Lena mula sa bingit ng kamatayan. Bilib na bilib ang Duke sa galing ni Lena sa Magic Circle. Pero sa ilalim ng malamig na utos ng kanyang ama, kinailangan gawin ni Swan ang isang napakasakit na desisyon. Ang burahin ang lahat ng alaala ni Lena. Nangako ang Duke na ititira ang ilang alaala, at buburahin lang ang sikreto ng kanilang kapangyarihan, pero iba ang pinili ni Swan.
Pinili niyang burahin ang bawat bakas ng sarili niya sa isip ng dalaga. Ayaw niyang maalala siya nito na sugatan at duguan. Para maprotektahan ito, kailangan niyang tuluyang lumayo. Dahan-dahan niyang idinikit ang kanyang palad sa noo ng dalaga. Habang umaapaw ang kanyang mana, sumisid siya sa isipan ni Lena. Ang mga kumukurap na kandila ang naging sisidlan ng nakaraan nito. Gusto sana niyang sumilip, pero bigla siyang nag-atubili. Kahit gustong-gusto niyang makita ang mga alaala nito. Pinilit ni Swan na burahin lang ang sarili niyang presensya mula sa puso nito. Mahigpit niyang niyakap ang lahat ng alaala ng mga panahong magkasama sila. Puno ng kalungkutan ang kanyang mukha habang pinapatay ang mga apoy isa-isa. Inilubog niya sa tubig ang mga patay na kandila. Pero bago siya tuluyang umalis, biglang kinain si Swan ng konsensya. Sinira niya ang nakaraan nito. Kaya bakit hindi niya hilumin ang mga sugat nito? Sinubukan niyang pagalingin ang isip ni Lena. Sa mundong ito, ang malalim na kulay pula ay sumisimbolo sa mga alaalang puno ng matinding sakit. Hinanap niya iyon. Pero walang pulang ilaw sa paligid. Hanggang sa tumingala siya. Sa kaitaasan, isang dambuhalang sapot ng mga dugo ang alaala ang marahas na tumitibok, nababalot ng isang nakakasakal at madilim na aura. Nanigas sa gulat si Swan. Paano nakayanan ng isang babae ang ganito kabigat na pagdurusa? Sa sandaling iyon, mabilis na dumaan ang imahe ng isang misteryosong babaeng may itim na buhok. Sa sobrang pagod, nanatili si Swan sa tabi ni Lena. Magdamag niya itong binantayan, pero nanatiling walang malay ang dalaga. Nang tuluyan na siyang mataranta, hinarap ni Swan ang Duke para humingi ng sagot, pero sawa na ang Duke sa kakulitan niya, kasusuri lang daw nito kay Lena 1 oras ang nakalipas. Sinigawan pa niya si Swan, sinumbat nitong pabigat lang si Swan kay Lena. Sa sobrang galit, sumagot ng pabalang si Swan, at walang takot na tinawag ang Duke na. Sa wakas, umabot na sa maalamat na ranggong paladin ang kapangyarihan ni Swan, tatanggapin kaya niya ang tawag ng tungkulin. Ang pagsubok na ito ay isang sagradong tradisyon para sa lahat ng tagapagmana ng pamilya Blanche. Para makuha ang titulo, kailangang magpagaling ng libo-libong sugatang sundalo. Ang madugong digmaan mismo ang magiging hasaan niya. Karamihan sa mga tagapagmana ay inaabot ng 10 taon. Pero ibang klase si Swan. Tumaya ang Duke sa nakakatakot na potensyal ni Swan. Sigurado itong matatapos niya ang misyon sa loob lang ng 3 taon. Nakaturo sa bundok ng mga papeles, mahigpit na iniutos ng Duke na bumalik siya agad. Ipinangako rin ng Duke na nakalatag na ang magandang kinabukasan ni Lena. Ito mismo ang magpapaaral sa anumang akademya na piliin ng dalaga. Naiwang tulala si Swan, lubos na nabigla sa hindi inaasahang suporta ng kanyang ama. Bago tuluyang lisanin ang pwesto bilang tagapagmana, binitiwan ni Swan ang mga tanong na matagal nang gumugulo sa isip niya, bakit kailangang pilitin ang isang salamangkero na maging bihasa sa sining ng espada? At bakit sa pamamahay pa talaga ng pamilya West siya ipinadala? Nagkibit balikat lang ang Duke. Gusto lang daw nitong iparanas ang tunay na kalayaan, bago pa man tuluyang ikulong si Swan sa mabibigat na obligasyon. Ikinulong din kasi ang Duke ng sarili nitong ama noon. Ayaw niyang maranasan ni Swan ang parehong impyerno. Nagbiro pa itong, baka, dahil sa kabaitan niya ngayon, bigyan siya ni Swan ng mabilis at walang hirap na kamatayan balang araw. Napangisi na lang si Swan. Pero unti-unti nang natutunaw ang makapal na yelo sa puso niya. Dati-rati, gustong-gusto niyang patayin ang sariling ama. Pero ngayon, naglaho na ang nag-aalab na galit na iyon. Hindi lang ang tingin niya sa Duke ang nagbago. Natunaw din ang galit niya sa mundo, at lahat ng ito, ay dahil sa isang babaeng nagkusang saluhin ang lahat ng bigat at pasanin niya. Habang tinititigan ang walang malay na si Lena, napaduda si Swan sa mga salita ng Duke, nang bigla na lang. Dahan-dahang iminulat ni Lena ang kanyang mga mata. Lord Sharzad. Gising na siya, pero walang anumang emosyon ang kanyang tingin. Lord Sharzad. Sino ka? Ang mga salitang iyon ay parang patalim na dumurog sa puso ni Swan, nanginig ang kanyang kalamnan. Pero kailangan niyang magpakatatag. Para sa kaligtasan nito, kailangan siya nitong kalimutan ng tuluyan. Kahit ang muli nilang pagkikita ngayon ay kailangang burahin. Habang naguguluhang kumukurap si Lena, idinampi ni Swan ang kamay sa noo nito. Ginamit niya ang isang huling basbas ng mahika, at muling nahulog sa mahimbing na tulog si Lena. Dito na magsisimula ang kanyang paglisan, isang malambot at puno ng emosyong halik ang idinampi ni Swan sa noo ng dalaga, tapos na ang lahat. Pero ang pamamaalam na ito ang magbabago sa buong tadhana ni Swan. Sa wakas, nagkasundo na rin ang mag-ama. Kahit madalas sumakit ang ulo ng Duke sa pagkabaliw ni Swan kay Lena. Aba, nasapak pa nga nito ang prinsipe para sa dalaga. Muntik nang seryosohin ng Duke na burahin na rin ang alaala ni Swan. Sa huli, pinili ni Swan na sumabak sa madugong unahan ng labanan. Ang makita si Lena at magpanggap na parang mga estranghero. Isa itong impyernong hindi niya kailanman matitiis. Ang sariling kahinaan niya ang nagpahamak sa dalaga. Hindi na niya hahayaang masaktan ito dahil sa pagiging walang kwenta niya, sinagad niya ang kanyang lakas hanggang sa limitasyon. Gagawin niya ang lahat para maging karapat-dapat na tumayo ulit sa tabi nito. Kahit gaano pa ka-impyerno ang bawat pagsubok,
Ang tanging hiling lang niya ay masilayan muli ang mukha ni Lena. At ngayon, fast forward tayo sa kasalukuyan. Pabalik-balik sa paglakad si Swan sa pasilyo. Sobrang kaba ang bumabalot sa kanya kung paano ba niya ito kakausapin. Sa pangalan pa lang nito, parang sasabog na ang dibdib niya. Para sa kanya, ito pa rin yung dating palaban na bata. Pero hindi siya handa sa matinding pagbabago nito. Para kay Swan, literal na isang diyosa na si Lena ngayon. Napakaganda at nakakapigil hininga. Sobrang lakas ng presensya ng dalaga, kaya hindi man lang niya magawang salubungin ang mga mata nito. Puno ng matinding tensyon ang una nilang pagkikita. Nakita niya si Lena habang nagbubuhat siya ng mga gamit, pero hindi man lang siya makapagsalita. Sa sobrang kaba, nagpanggap na lang siyang walang pakialam. Tapos, biglang. Grabe. Kapag naiisip niya yung nakakahiyang sandaling iyon, parang gusto siyang lamunin ng lupa. Pinandilatan pa siya ng mga kaklase niya sa inis. Pero teka, biglang may napagtanto si Swan. Ang totoo nilang unang pagkikita ay nangyari pala doon sa lumang villa. Mukha man itong inosenteng batang babae ngayon, pero sigurado si Swan. Ito talaga ang taong nasa likod ng mga naburang alaala na iyon. Ilang ulit niyang sinubukang hilumin ang sugat ni Lena, ngunit ang trauma nito ay tila isang napakalalim na kailaliman, kaya isang katanungan ang bumabagabag kay Swan. Ano ang nag-uugnay kay Lena at sa estrangherang iyon? At bakit kailangan pang magkubli sa isang pekeng pagkatao? Isang diyosa ang perpektong ganda ni Lena. Habang maingat niyang ginuguhit ang mukha nito, may biglang nang himasok. Nagliyabang inis niya sa nang istorbo. Nais lang niyang tapusin ang kanyang obra, ngunit ang nakapagtataka, nanatiling kalmado, at hindi man lang nanlaban si Estela. Ang kapakanan lang ni Lena ang mahalaga sa kanya. Inutusan niya si Swan na sumugod sa Red Class, upang makipagtuos, isang hangal, kasi ang naglakas loob na lumampas sa linya. Umusok siya sa matinding galit, nang hamakin nito ang kanilang antas. Nanginig sa sindak ang buong paligid. Malamig na naglakad sa unahan si Estela, nag-uumapaw naman sa pananabik si Swan. Ito na ang pagkakataon niyang patunayan, ang pagiging tunay na tagapagtanggol ni Lena. Pagbalik sa mansyon, matapang niyang hinamon ng chess ang Duke. Ito ang larong mismong ipinamana sa kanya ni Lena. Lihim siyang nangangarap na makaharap muli ang dalaga sa pisara. Samantala, dinurog ng pinong-pino ang pride ng Duke sa sunod-sunod na pagkatalo, halos umusok na ito sa inis. Kahit naghihintay ang bundok ng mga papeles, masyadong mataas ang pride nito para sumuko. Sumpa ng Duke, mananalo siya kahit abutin pa ng bukang liwayway. Ngunit walang puwang ang awa kay Swan. Sa isang malupit na tira, malamig niyang winakasan ang laban. Mabilis siyang tumayo upang hakutin ang mga pinakamataas na uri ng lunas. Dahil napakarupok ng katawan ng kanyang Silena, personal niyang pinili ang mga pinakamabisang potion upang maiuwi rito. Napabuntong hininga ang Duke. Kung gamot lang pala, sana ay kinuha mo na. Bakit kailangan mo pa akong durugin sa chess? Ngunit lihim na naiintindihan ng Duke ang matinding bigat na pinapasa ni Swan. Sa tuwing nasasaktan si Lena, ginagawang labasan ni Swan ng matinding galit ang larong chess. Ang makitang dinudurog ang pride ng Duke ay isang mabisang lunas para sa kanya. At nang magtama ang kanilang mga paningin, hindi man lang ito itinanggi ng binata. Habang nakatalikod kasi siya, napakaraming hamak na peste, ang naglakas loob na umaligid sa kanyang pinakamamahal na si Lena.